Ang tunog ng elevator ay hindi ding. Ito ay isang malambing at halos hindi marinig na ngunit tila ba nagpapaalam na nakarating na sila sa tuktok ng mundo. Bumukas ang pinto ng pribadong elevator. Bumungad ang isang penthouse unit sa gitna ng Bonifacio Global City BGC na tila hinugot mula sa isang pahina ng Architectural Digest. Puti ang sahig na gawa sa italyadong marmol. Ang mga dingding ay salamin mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng naglalakihang gusali ng Maynila na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Malamig ang hangin, sobrang lamig dahil sa sentralisadong aircon na tahimik na humuhuni. Sa gitna ng karangyaang ito, tumapak ang isang pares ng lumang tsinelas. Goma kulay asul at bahagyang pudpod na ang takong. Si Rosario, 61 anyos, ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bayong. Ang kanyang mga daliri na puno ng kalyo at kulubot ay namumuti sa higpit ng pagkakakapit. Nakasuot siya ng isang kupas na duster na may disenyong maliliit na bulaklak, isang malaking kontradiksyon sa modernong disenyo ng bahay. "Welcome home, nanay," sabi ni Mark Anthony, ang kanyang anak. Si Mark Anthony ay nasa edad 30 matangkad at suot ang isang bespoke na navy blue suit. Ang kanyang buhok ay ayos na ayos at ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Siya ang CEO ng isang sumisikat na tech company at ang penthouse na ito ang kanyang tropeo. "Anak?" Bulong ni Rosario, ang boses ay nanginginig. "Sigurado ka bang bahay ito parang opisina ng doktor? Walang gamit." Tumawa ng mahina si Mark Anthony, ngunit hindi umabot sa mata ang kanyang ngiti. Tumingin siya sa kanyang mamahaling relo. Minimalis ang tawag dito, Nay. Ito ang uso ngayon. Walang kalat, walang gulo. Lumakad si Rosario. Bawat hakbang ay maingat, tila natatakot siyang madumihan ng sahig o baka siya ang makadumi rito. Lumapit siya sa malaking bintana. "Ang taas naman," sabi niya habang nakahawak sa dibdib. "Hindi ba nakakahilo dito?" "Masanay ka rin, Nay," sagot ni Mark habang nagtatype sa kanyang cellphone. "Dito ka natitira. Wala ng polusyon, wala ng ingay ng mga manok, wala ng putik." Humarap si Rosario sa anak. Gusto niyang sabihin na namimiss niya ang ingay ng mga manok at ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. Pero nakita niya ang pagod sa mata ng anak. Nakita niya ang kagustuhan nitong ipagmalaki ang narating nito. Kaya lunoklaway niyang itinago ang kanyang nararamdaman at ngumiti. "Salamat, anak. Ang galing-galing mo talaga. Maiwan muna kita, Nay," sabi ni Mark habang inaayos ang kanyang kurbata. "May emergency meeting ako sa baba. Babalik ako bago mag-dinner. Huwag mong gagalawin ang thermostat, okay? Nakaset na yan." "Oo, sige," sagot ni Rosario. Nang magsara ang pinto ng elevator, naiwan si Rosario sa gitna ng katahimikan. Napakalawak ng bahay pero pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang aquarium. Lumipas ang isang oras. Kumulo ang tiyan ni Rosario. Naalala niya hindi pa pala kumakain si Mark Anthony simula kaninang tanghali. "Kailangan kong ipagluto ang anak ko," bulong niya sa sarili. Ito lang ang alam niyang paraan para maging kapaki-pakinabang sa palasyong ito. Pumunta siya sa kusina. Ang kusina ay isang malawak na isla ng itim na granito. Walang kalan na may apoy, walang tangke ng gas. Ang nandoon lang ay isang makinis na itim na salamin, isang induction cooker. Inilabas niya mula sa kanyang bayong ang isang garapon, bagoong alamang. Ang espesyal na timpla niya mula sa Pampanga at isang plastik ng tuyo. Gusto niyang sorpresahin si Mark ng paborito nitong almusal noong bata pa ito. Sinubukan niyang paandarin ang kalan. Pinindot niya ang mga simbolo. Walang nangyari. Pinindot niya ulit ng madiin. Biglang umilaw ang mga pulang numero. "Ay sus Mario Sep," gulat niya. Inilagay niya ang kawali. Pero hindi ito uminit. Hindi niya alam na kailangan pala ng induction-compatible na lutuan. Sa paghahanap niya ng paraan,
Nakakita siya ng isang mamahaling stainless steel pan. Ibinuhos niya ang mantika. Ibinagsak ang tuyo at bagoong. Sa wakas, uminit din. Pero dahil hindi niya alam kontrolin ang temperatura, mabilis na umusok ang kawali. Ang amoy ng pritong tuyo at ginisang alamang masangsang matapang at puno ng alaala ng probinsya ay mabilis na kumalat. Sinalakay nito ang centralized air conditioning system. Ang amoy na dati simbolo ng masarap na agahan sa probinsya ngayon ay naging isang baho na kumakapit sa mamahaling kurtina at sofa. Biglang umilaw ang isang pulang ilaw sa kisame, isang silent alarm para sa usok. Natakot si Rosario. Naku, sunog ba? Kinuha niya ang kawali at inilapag sa granite counter, hindi alam na mainit pa ito. Tssst! Isang pangit na tunog ng pagkasunog ang narinig mula sa sealant ng mamahaling bato. Sa sandaling iyon, muling humuni ang elevator. Bumukas ito at iniluwa ang isang babaeng tila galing sa cover ng Vogue, si Michelle, ang fiancé ni Mark Anthony. Nakasuot siya ng puting silk blouse at pencil skirt. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit, walang kahit isang hibla na nakalawit. Hawak niya ang isang limited edition na Hermes bag. Pagkabukas pa lang ng pinto, napatigil siya. Ang kanyang ilong na sanay sa amoy ng Jo Malone at Chanel ay sinalubong ng matapang na amoy ng tuyo at bagoong. Ang kanyang mga mata ay nanlaki hindi sa gulat, kundi sa purong pandidiri. Nakita niya si Rosario sa gitna ng makalat na kusina. Mausok, may mantika sa sahig, at ang countertop ay may itim na marka ng sunog. "Sino ka?" Ang unang tanong ni Michelle. Ang boses niya ay malamig parang yelo na kumakalansing sa baso. Lumingon si Rosario, hawak pa ang sandok. "Ay, iha, ako ang nanay ni Mark." Si Rosario, "Nagluluto lang sana ako ng..." Hindi tinapos ni Michelle ang pakikinig. Agad siyang umatras pabalik sa elevator area. Tila ba may nakakahawang sakit si Rosario. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-dial. Pagkatapos binuksan niya ang kanyang bag. Inilabas niya ang isang bote ng alcohol spray. Nagsimula siyang mag-spray sa hangin. Psst! 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 Naglakad siya palapit sa kusina, pero nanatili sa ligtas na distansya. Inisprayan niya ang hangin sa pagitan nila ni Rosario. Tila ba nililinis niya ang hangin na hiningahan ng matanda. "Iha, pasensya na, hindi ko alam kung paano." Humakbang si Rosario palapit. "Stop!" Sigaw ni Michelle. Itinaas niya ang kanyang kamay na parang traffic enforcer. "Huwag kang lalapit. Didikit ang amoy sa damit ko." Natigilan si Rosario. Ang kanyang kamay na gustong makipagkamay ay naiwang nakabitin sa ere. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa study room. Tumakbo palabas si Mark Anthony dahil sa amoy ng usok. "Anong nangyayari dito, nanay?" Gulat na tanong ni Mark. Tumingin si Michelle kay Mark. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng galit kundi ng matinding pagkadismaya. Isang tingin na mas masakit pa sa sampal. "Mark," sabi ni Michelle habang tinatakpan ng panyo ang kanyang ilong at bibig. "You didn't tell me na ginawa mo na palang palengke ang penthouse natin." Tinuro niya si Rosario gamit ang kanyang mata. "And please tell your maid to throw that garbage away. My friends are coming over for drinks later. This smell, it's disgusting. It smells like poverty." Dali-daling lumapit si Mark kay Michelle. "Babe, wait. Si nanay yan. Si Rosario." Tinaasan lang ng kilay ni Michelle si Rosario. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang kupas na duster, ang tsinelas na goma, ang mga kalyo sa kamay. "Oh," sabi ni Michelle nang walang emosyon. "Your mother, I see." Binalingan niya ulit si Mark. "Well, that explains the smell. Paalisin mo na ang amoy bago ako bumalik. I'll stay at the hotel tonight." Tumalikod si Michelle at pumasok muli sa elevator. Bago magsara ang pinto, huli niyang ginawa ay mag-spray ulit ng alcohol sa kanyang balikat kung saan siya tinignan ni Rosario. Naiwan si Rosario
na nakatayo sa gitna ng kusina. Ang kanyang niluluto ay lumalamig na. Ang usok ay unti-unting nawawala. Pero ang bigat sa kanyang dibdib ay nagsisimula pa lang. Tumingin siya sa kanyang anak. Anak, pasensya na. Napahilamos ng mukha si Mark Anthony. Ang kanyang jawline ay tumigas sa inis. Hindi sa kanyang fiancé, kundi sa sitwasyon. Sabi ko naman sa'yo, Nay, huwag mong gagalawin ang kusina. Mariing sabi ni Mark, ang boses ay may halong sisi. Iba na ang buhay dito. Hindi na ito probinsya. Yumuko si Rosario. Tinitigan niya ang kanyang mga paa. Sa makintab na sahig na marmol, nakita niya ang kanyang refleksyon, luma marumi at hindi nababagay sa mundong ito. Ang gintong kulungan ay sumara na sa kanya. Hindi sanay si Rosario sa katahimikan ng penthouse. Sa probinsya ang umaga ay sinasalubong ng tilaok ng manok at ingay ng mga kapitbahay na nagwawalis ng bakuran. Dito ang umaga ay kulay abo at asul tahimik na tumatago sa soundproof na salamin. Nakahiga siya sa malambot na kama, masyadong malambot na para bang lalamunin siya nito. Bumangon siya at tinignan ang kanyang silid. Malaki ito, pero walang laman kundi ang kama at isang built-in cabinet. Ang kanyang mga gamit isang lumang orokan na drawer at ilang karton ay nakatambak sa sulok, tila mga basurang naligaw sa isang showroom. Biglang bumukas ang pinto, hindi man lang kumatok. Pumasok si Michelle kasunod ang tatlong lalaking nakauniforme ng kulay asul at may dalang mga kagamitan. "Good morning, tita," bati ni Michelle. Ang kanyang ngiti ay napakalawak, nagpapakita ng perpektong puting ngipin, pero ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko. May hawak siyang tablet at isang Starbucks cup. "Anong meron, iha?" tanong ni Rosario habang inaayos ang kanyang duster. Nahihiya siyang makita ng mga estranghero na ganoon ang ayos. "Surprise," sabi ni Michelle na parang nag-aanunsyo sa isang game show. "Mark Anthony told me you felt uncomfortable yesterday. Sabi niya, parang hindi mo bahay ito. So I decided to give your room a makeover. Regalo ko na sa'yo." Pumalakpak si Michelle ng 2 beses. "Okay boys, simulan niyo na. Clear everything out." Bago pa man makasagot si Rosario, kumilos na ang mga lalaki. Para silang mga robot. Mabilis, walang imik. Teka. Pigil ni Rosario. "Anong gagawin niyo?" Lumapit ang isang lalaki sa kanyang orokan drawer. Ito yung kulay berde na may mga sticker pa ni Mark Anthony noong elementarya. Luma na may basag sa gilid pero matibay pa. "Dispose na po ito, ma'am," tanong ng lalaki kay Michelle. "Yes?" Mabilis na sagot ni Michelle. "It's plastic. It ruins the aesthetic of the room. Sa kabasag na, baka masugatan pa si tita." "Huwag!" sigaw ni Rosario sabay hawak sa drawer. "Iha, maayos pa yan. Diyan ko nilalagay ang mga rosaryo ko, ang mga gamot ko." Lumapit si Michelle kay Rosario. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay muling sumakal sa hangin. Hinawakan niya ang balikat ni Rosario hindi para umalalay, kundi para pigilan ito. "Tita, listen," malumanay na sabi ni Michelle, pero may diin. "Nagpagawa ako ng customized closet para sa'yo. Imported wood. Soft closing hinges. Mas maganda yun. Hayaan mo na yang luma. Puro alikabok lang ang naiipon dyan." Habang nagsasalita si Michelle, binuhat na ng mga lalaki ang orokan. Narinig ni Rosario ang kalansing ng kanyang mga rosaryo at bote ng efficacent oil sa loob habang inilalabas ito ng pinto. Gusto niyang habulin pero nakahawak si Michelle sa kanya. "Trust me, tita. You deserve better." Sunod na nilapitan ng mga lalaki ang isang bagay na nakatago sa ilalim ng kama. Isang baol. Ito ay gawa sa kahoy na nara, nangingitim na sa luma, at may kalawanging kandado. Ito ang pinaka-iniingatan ni Rosario. Dito nakatago ang buhay niya. Nang makita ito ni Michelle, napangiwi siya. "Oh my God! What is that?" "Kahoy po, ma'am. Mukhang mabigat."
sabi ng trabahador. Kumawala si Rosario sa pagkakahawak ni Michelle at tumakbo papunta sa baol. Niyakap niya ito ng mahigpit parang isang bata na inaagawan ng laruan. Parang awa niyo na, nanginginig ang boses ni Rosario. Kahit ano na ang itapon niyo, wag lang ito. Ito lang ang dala ko mula sa amin. Tiningnan ni Michelle ang baol. Lumapit siya at sinuri ito gamit ang dulo ng kanyang manicured fingernail. Kumatok siya sa kahoy. Tok, tok. Tita, sabi ni Michelle umiling-iling. Naririnig mo ba? Yun ampaw na ang tunog. May anay termites na to. Wala depensa ni Rosario. Matibay ito. Kahoy ito ng lolo ni Mark. Termites, tita, ulit ni Michelle, na parang nagpapaliwanag sa isang batang paslit. Alam mo ba kung magkano ang renovation ng penthouse na ito? Millions? Kapag kumalat ang anay mula sa bulok na baol, nato kakainin nila ang buong bahay ni Mark. Do you want to destroy Mark's hard work dahil lang sa sentimental value? Natigilan si Rosario sa pangalan ng anak niya. Alam ni Michelle kung saan siya titirahin. Buksan natin pakiusap ni Rosario. Ililipat ko na lang ang laman, kahit sa plastic bag na lang. Bumuntong hininga si Michelle at tumingin sa relo. Fine. Make it fast. We have a schedule. Nanginginig ang kamay ni Rosario habang kinakapa ang susi sa kanyang duster. Binuksan niya ang kandado. Creak! Ang tunog ng lumang bakal ay umalingaw-ngaw sa modernong kwarto. Bumukas ang baol. Ang amoy ng camphor balls, naphthalene, at lumang papel ay sumingaw. Para kay Michelle, amoy luma. Ito, amoy patay. Pero para kay Rosario, ito ang amoy ng alaala. Sa loob nakatambad ang mga kayamanan ni Rosario. Ang wedding album nila ng namayapang asawa. Ang unang pares ng sapatos ni Mark noong sanggol pa ito. Ang mga medalya sa eskwela at sa ibabaw isang putihang polo. Ito ang uniforme ni Mark noong elementary graduation. Nanininilaw na ang tela at may malaking tagpi sa balikat na tinahian mismo ni Rosario gamit ang kamay. Kinuha ito ni Rosario at inangat. Tignan mo iha, ito ang suot niya nung nag-valedictorian siya. Ako ang nagtahi nito kasi wala kaming pambili ng bago. Tinignan ni Michelle ang damit. Hindi siya naantig. Sa halip nandiri siya, nakita niya ang mantsa ng pawis na hindi na naaalis sa kwelyo. Nakita niya ang pangit na tahi. It's dirty, husga ni Michelle. Malinis ito? Giit ni Rosario. Nilabhan ko ito bago itago. Tita, punong-puno yan ng bakterya at dust mites. Allergies ang aabutin natin dyan, sabi ni Michelle. Tumingin siya sa mga trabahador at suminyas. Kunin niyo na. Lahat. Huwag. Sabi mo pwede kong kunin. Sigaw ni Rosario. Hinawakan ng isang trabahador ang kabilang dulo ng polo. Nagkaroon ng hatakan. Si Rosario sa kwelyo ang trabahador sa laylayan. Bitawan niyo, sigaw ni Rosario. Umiiyak na siya. Akin to alaala ito ng anak ko. Itapon niyo sa disposal unit sa basement. Ipa-shred niyo. Utos ni Michelle, ang boses ay matigas at walang awa. Ayokong makita ang basurang yan sa bahay ko. Sa lakas ng hatak ng lalaki narinig ang isang tunog na dumurog sa puso ni Rosario. Riip na punit ang lumang polo. Naiwan kay Rosario ang kwelyo at kalahati ng dibdib. Ang natitira ay nasa kamay ng trabahador. Natigilan ang lahat. Napatingin si Rosario sa punit na tela sa kanyang kamay. Nanginginig ang kanyang labi. Ang luhang kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Oops, sabi ni Michelle, nang walang bahid ng pagsisisi. Sabi ko naman kasi sa'yo, tita, bulok na. Masyado ka kasing makulit. Lumapit si Michelle at kinuha ang natitirang piraso ng damit mula sa trabahador at inihagis ito pabalik sa baol. Isara nyo na yan. Ilabas nyo na. Now, sigaw ni Michelle. Sinara ng mga lalaki ang baol. Binuhat nila ito palabas ng kwarto. Rinig na rinig ni Rosario ang kalansing ng mga medalya at album sa loob habang papalayo ito.
Gusto niyang tumakbo pero nanghina ang kanyang tuhod. Napaupo siya sa sahig. Naiwan siyang nakasalampak yakap-yakap ang kalahating piraso ng punit na uniforme. Lumapit si Michelle sa pinto bago lumabas. Lumingon siya kay Rosario na nakalugmok sa sahig. "You'll thank me later, tita," sabi ni Michelle habang nag-i-spray ng alcohol sa hangin kung saan dumaan ang lumang baol. Once mawala ang amoy ng luma, magiging fresh na ang buhay mo dito. Welcome to your new life. Isinara ni Michelle ang pinto. Click. Naiwan si Rosario sa gitna ng silid na ngayon ay puting-puti na. Wala ng orokan, wala ng baol, wala ng mga santo. Ang dingding ay blanco. Ang hangin ay amoy disinfectant. Ang silid ay hindi na mukhang kwarto. Mukha na itong isolation room sa ospital. O mas masahol pa, isang morgue na wala pang bangkay. Tiningnan ni Rosario ang punit na tela sa kanyang kamay, ang tanging naiwan sa kanya. Hinaplos niya ang tagpi na siya mismo ang nagtahi noong bata pa si Mark. "Anak," bulong niya sa hangin. "Inaalis na nila ako. Unti-unti, binubura na nila ako." Sa labas ng bintana ang araw ay matirik. Pero sa loob ng puso ni Rosario, nagsimula na ang mahabang taglamig. Ang Le Ciel ay hindi basta restaurant. Isa itong dambana ng mga mayayaman sa Makati. Madilim ang paligid, tanging mga kristal na chandelier at kandila ang nagbibigay ng liwanag. Ang musika ay galing sa isang live na pianista na tumutugtog ng Debussy. Nakaupo si Rosario sa gitna ng mesang natatakpan ng puting mantel. Suot niya ang kanyang pinakamagandang barot saya, kulay cream gawa sa pinya na iniregalo pa sa kanya ng kumare niya 10 taon na ang nakakaraan. Sa probinsya isinusuot lang ito, sa piyesta o kasal. Dito sa ilalim ng mapanghusgang ilaw ng Le Ciel, mukha itong costume sa museum. Katabi niya si Mark Anthony, na abala sa pagte-text sa ilalim ng mesa. Sa tapat naman nila ay si Michelle at ang ina nito, si Doña Leticia. Si Leticia ay ang Queen Mother, 65 anyos, pero mukhang 50 dahil sa Botox at stem cell therapy. Ang kanyang leeg ay nababalutan ng South Sea pearls. Ang kanyang tingin ay mapanuri tila isang scanner na naghahanap ng depekto. Sobbasag ni Leticia sa katahimikan. Ang boses niya ay matinis, pero kontrolado. "This is the mother." Hindi niya inabot ang kamay niya. Tinignan lang niya si Rosario mula sa tuktok ng buhok na may konting puti na hanggang sa kuko na malinis, pero hindi manicured. "Opo, balae." Magalang na sagot ni Rosario. Akmang tatayo siya para magmano o makipagkamay, pero tinaasan lang siya ng kilay ni Leticia. "Please sit down," utos ni Leticia. "We don't do that mano thing here. Masyadong makaluma. And hygienic reasons, of course." Napaupo ulit si Rosario. Napatingin siya kay Mark. Inaasahan niyang ipagtatanggol siya nito o kahit ipakilala man lang siya ng maayos. Pero hindi nag-angat ng tingin si Mark mula sa cellphone. "Busy ang anak mo," sabi ni Leticia nakangiti pero walang init. "Business merger, ang pamilya namin ang magsasalba sa kumpanya ng anak mo. Kaya kailangan nating magkaintindihan." Dumating ang waiter, isang Pranses. Inabot ang menu. Binuklat ni Rosario ang menu. Puro Pranses. Escargots de Bourgogne. Foie gras poêlé. Walang presyo. At higit sa lahat wala siyang maintindihan. "Anong gusto mo, Rosario?" Tanong ni Leticia habang humihigop ng sparkling water. Pinagpawisan si Rosario. "Kahit ano na lang po. Kung anong sa inyo, yun na rin sa akin." "Bigyan mo siya ng escargots," sabi ni Leticia sa waiter. Tumingin siya kay Rosario. "It's snails! Suso! Kumakain naman kayo ng suso sa bukid. Di ba you should be familiar with it?" Namula si Rosario. Ang tono ni Leticia ay parang sinasabing kumakain sila ng peste sa probinsya. "Oo po, masarap ang ginataang suso." "Well, this is not ginataan." Mataray na singit ni Michelle. "This is French cuisine, tita.
Please use the snail fork. Huwag mong susip-sipin ang shell. Nakakahiya. Dumating ang pagkain. Isang dosenang kubyertos ang nakahilera sa harap ni Rosario. 3 tinidor, 3 kutsara, 2 kutsilyo. Nanginginig ang kamay ni Rosario. Kinuha niya ang pinakamalaking tinidor para sa maliit na suso. Kling tumama ang tinidor sa pinggan ng malakas dahil sa kaba. Napatingin ang ibang mga customers sa kabilang mesa. Oh my! Bulong ni Leticia sabay takip ng napkin sa bibig. Mark, didn't you brief your mother on table manners? This is a fine dining establishment, not a karinderya. Sa wakas, ibinaba ni Mark ang cellphone. Tumingin siya sa ina. Ang mukha niya ay puno ng pagkayamot. Nay, madiin na bulong ni Mark. Yung maliit na tinidor, yung nasa labas. Tignan mo kasi sina Tita Leticia kung paano kumilos. Pasensya na anak. Pasensya na po. Yumuko si Rosario. Binitawan niya ang kubyertos. Nawalan na siya ng gana. Anyway, pagpapatuloy ni Leticia habang hinihiwa ang kanyang steak ng perpekto. Saan nga ulit ang probinsya niyo Nueva Ecija? I heard marami raw NPA doon. Or baha? Maayos naman po sa amin depensa ni Rosario, pilit nang ngumingiti. Tahimik, masarap ang hangin. I bet. Sarkastikong sagot ni Leticia. Mark told us about his childhood. Tumigil siya sandali para uminom ng red wine. Kwento niya naglalako ka daw ng kakanin para mapag-aral siya. Is that true? Biglang nagliwanag ang mukha ni Rosario. Ito ang teritoryo niya. Ang pagmamalaki sa sakripisyo para sa anak. Opo, balae. Masiglang sagot ni Rosario. Nakalimutan niya ang hiya. Naku, hirap na hirap kami noon. Naalala ko nung mag-a-abroad siya para sa masters niya, wala kaming pera. Isinanla ko yung kaisa-isang singsing na pamana ng nanay ko. Yung wedding ring ko. Umiiyak pa ako noon sa sanglaan. Pero sabi ko, para kay Mark, kakayanin ko. Tumingin si Rosario kay Mark naghihintay ng ngiti ng pasasalamat. Di ba anak naalala mo yon? Pero nanigas si Mark Anthony. Namutla si Michelle. At si Leticia huminto siya sa pagnguya. Dahan-dahang ibinaba ni Leticia ang kanyang tinidor. Pinunasan niya ang sulok ng bibig niya. Tinitigan niya si Rosario nang matagal isang tingin na puno ng awa, pero yung klase ng awa na nakakainsulto. How dramatic, sabi ni Leticia. Bumaling si Leticia kay Mark. You know, Mark, we admire self-made men, pero may mga kwento na too much information, masyadong madrama, parang telenovela ng mahihirap. Mommy's right, dagdag ni Michelle habang nilalaro ang pagkain. Babe, we're trying to build an image for the merger. We want distinct elite powerful, not sanglaan stories. It sounds so desperate, so common. Ang salitang common, pangkaraniwan jologs, ay parang sampal sa mukha ni Rosario. Ang pinakadakila niyang sakripisyo, ang pagbenta ng dangal at alaala para sa anak ay tinawag lang na common at desperate. Tumingin si Rosario kay Mark. Anak, hindi ba? Hindi ba dapat nating ipagmalaki kung saan tayo nanggaling? Hinintay niya. Hinintay niyang sabihin ni Mark na, Oo, Nay. Proud ako sa'yo. Wala ako dito kung wala ka. Huminga ng malalim si Mark. Uminom siya ng alak. Hindi siya makatingin sa mata ng ina. Tumingin siya kay Leticia at Michelle ang mga susi sa kanyang tagumpay. Nay, sabi ni Mark sa mahinang boses. Tama na, Shognia. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Nakaka-stress lang. Nasa Lechelle tayo, wala sa palengke. Please, kumain ka na lang. Nabasag ang puso ni Rosario. Hindi dahil sa insulto ni Leticia, kundi dahil sa pananahimik ni Mark. Ang anak na pinalaki niya sa pawis at dugo ay kinakaya ang pawis at dugo na yon. Oo. Sige, bulong ni Rosario. Ang boses niya ay basag. Kumain na lang tayo. Isinubo niya ang isang piraso ng escargot. Lasang goma. Lasang lupa. Lasang luha. Sa buong gabi hindi na nagsalita si Rosario.
Pinanood lang niya ang 3 tao sa harap niya na nagtatawanan tungkol sa stocks travel sa Europe at mga bagong sasakyan. Para siyang ghost. Nasa iisang mesa sila pero nasa magkaibang mundo. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam na sila. "Goodbye, Rosario," sabi ni Leticia nang hindi lumilingon habang sumasakay sa kanyang Mercedes-Benz. "Try to learn distinct manners next time, for Mark's sake." Sa loob ng sasakyan ni Mark pauwi, napakatahimik. Nakatingin si Rosario sa bintana, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na lumalabo dahil sa luha sa kanyang mga mata. Napahawak siya sa kanyang barot saya. Ang damit na akala niya ay maganda ngayon ay pakiramdam niya ay basahan. Naibasag ni Mark sa katahimikan. "Galit ka ba?" Hindi sumagot si Rosario. "Kailangan ko lang makuha ang loob nila." "Nay," paliwanag ni Mark parang kinakausap ang sarili. "Para sa future natin to. Para sa'yo din to." Lumingon si Rosario sa anak. Sa dilim ng kotse nakita niya ang mukha ng batang lalaking dating nagtatago sa palda niya kapag natatakot. Pero ngayon, ang batang yon ay naging isang estranghero, natakot sa sariling anino. "Pagod lang ako, anak," sagot ni Rosario nang mahina. "Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang matulog." Pero sa isip-isip niya, gusto ko nang umuwi sa atin. Sa lugar kung saan tao ang turing sa akin, hindi isang mantsa na kailangang itago. Pagdating sa penthouse, dumiretso si Rosario sa kwarto niya. Hindi niya binuksan ang ilaw. Naupo siya sa gilid ng kama. Biglang sumakit ang ulo niya. Isang matinding kirot. Napakurap siya. Saan nga ba siya ulit? Bakit amoy disinfectant? Nasa ospital ba siya, Leo? Tawag niya. Leo ang pangalan ng asawa niya. Walang sumagot. Dahan-dahan bumalik ang alaala. Nasa bahay siya ng anak niya. Si Mark. Pero bakit parang mas kilala pa niya ang mga anino sa dilim kaysa sa anak niyang kasama niya sa liwanag? Sa gabing iyon, sa ilalim ng mamahaling kumot, naramdaman ni Rosario ang unang bitak sa kanyang isipan. Ang pagkalimot ay nagsisimula hindi bilang sakit, kundi bilang isang pagtakas mula sa masakit na katotohanan. 4:00 ng hapon. Ang araw ay tumatama sa salamin ng mga skyscraper sa BGC, lumilikha ng nakakasilaw na liwanag. Sa loob ng penthouse, pakiramdam ni Rosario ay nasa loob siya ng isang garapon. Hindi siya makahinga. Ang hangin ay masyadong malinis, masyadong pinoproseso ng air purifier. Hinahanap-hanap ng baga niya ang totoong hangin. "Lalabas lang ako sandali." Bulong niya sa sarili kahit walang nakikinig. Wala si Mark nasa opisina at wala rin si Michelle nasa spa. Suot ang kanyang paboritong tsinelas at isang simpleng cardigan sa ibabaw ng duster, sumakay siya ng elevator. Sa kabutihang palad, bumukas ito agad. Pagbaba niya sa podium garden sa 5th floor, sumalubong sa kanya ang isang hardin. Pero nadismaya siya. Ang mga damo ay artificial turf plastic. Ang mga puno ay nakatanim sa sementadong paso. Ang fountain ay may kulay na ilaw. Maganda sa litrato pero walang buhay. Walang amoy ng lupa. Naglakad-lakad siya. "Para naman akong nasa shopping mall na may puno," sabi niya. Umupo siya sa isang bench. Pinanood ang mga batang naglalaro kasama ang kanilang mga yaya na nakauniforme. Saglit siyang napapikit. Naramdaman niya ang init ng araw sa kanyang balat. Sa wakas, isang pamilyar na pakiramdam. Sa kanyang isip, bumalik siya sa Nueva Ecija. Nasa bukid siya. Hinihintay niyang umuwi si Leo, asawa niya, mula sa sakahan. Hinihintay niyang dumating ang maliit na Mark galing eskwela. "Magluluto ako ng sinigang," bulong niya habang nakapikit. Paborito ni Mark yun. Dumilat siya. Biglang nag-iba ang paligid. Ang mga puno ay naging poste ng semento. Ang huni ng ibon ay naging busina ng sasakyan mula sa ibaba. Nasaan siya tumayo siya, biglang kinabahan. "Mark, Leo." Lumingon siya sa kanan. Puro salamin na gusali. Lumingon siya sa kaliwa. Ganun din. Pare-pareho ang itsura ng mga tower. Tower A,
Tower B, Tower C, lahat sila ay matatayog kulay pilak at walang muka. Saan nga ba ako nakatira? Tanong niya sa sarili. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang puso niya. Sinubukan niyang bumalik sa pinto kung saan siya lumabas kanina, pero nakasarado na ito. Isang glass door na kailangan ng keycard para buksan. Hinawakan niya ang hawakan ng pinto. Hinila. Ayaw bumukas. Kinatok niya ang salamin. Tok-tok. Papasukin niyo ako, nandito ang bahay ko. Sa loob ng lobby, nakita siya ng mga tao, mga expat, mga negosyante na nakasuit. Tiningnan lang siya sandali, tapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Para sa kanila, isa lang siyang matandang naliligaw. Isang glitch sa perpektong sistema. Lumapit ang isang security guard. Malaki ang katawan na kabarong at may earpiece. Binuksan nito ang pinto at hinarang si Rosario. Ma'am, bawal po ang tambay dito. Sabi ng gwardya. Ang boses ay istrikto, sanay sa pagtataboy ng mga hindi kabilang. Iho, dito ako nakatira. Paliwanag ni Rosario, nanginginig ang boses. Sa taas, kasama ko ang anak ko, si Mark. Anong unit, ma'am? Tanong ng gwardya habang tinitingnan ang suot ni Rosario Dooster na luma at tsinelas, halatang hindi naniniwala. Unit, napakunot ang noo ni Rosario. Basta sa taas, yung puti ang sahig, yung malaki. Napabuntong hininga ang gwardya. Ma'am, lahat po ng unit dito, puti ang sahig. Kung wala kayong access card, hindi kayo pwedeng pumasok. Doon po ang labasan. Tinuro niya ang service exit sa likod. Hindi. Dito ako dumaan kanina. Giit ni Rosario. Tawagan mo ang anak ko, si Mark Anthony Alcantara. Natigilan ng gwardya. Kilala niya ang pangalan. Owner ng penthouse. Pero tinitigan niya ulit si Rosario. Imposible. Ang fiancé ni Sir Mark ay si Ma'am Michelle na laging nakahermes. Itong matandang ito mukhang galing sa palengke. Sige, tatawagan ko ang unit, sabi ng gwardya. Pero labag sa loob. Pumunta siya sa intercom. Sa loob ng penthouse, nagriring ang video intercom. Kakauwi lang ni Michelle, galing spa. Nakabalot pa ang buhok niya sa tuwalya. Nakita niya sa screen ang mukha ni Rosario. Gulo-gulo ang buhok, pinagpapawisan at nakikipagtalo sa gwardya sa lobby. Oh, ungol ni Michelle. Are you serious, Basom? Pinindot niya ang talk button. Yes. Mataray na sagot ni Michelle. Ma'am Michelle, sabi ng gwardya, may matanda po dito sa lobby. Nagwawala. Sinasabi niyang nanay daw siya ni Sir Mark. Pinipilit pumasok. Tinitigan ni Michelle ang monitor. Nakita niya ang itsura ni Rosario. Nakikita ito ng mga neighbors niya na dumadaan sa lobby. Nakakahiya. I don't know her. Malamig na sabi ni Michelle. Saglit na katahimikan. Po. Gulat na tanong ng gwardya. I said I don't know who she is. Pag-uulit ni Michelle ng walang gatol. Baka scammer yan o namamalimos. Don't let her in the main lobby. Dadumi ang sofa. Doon niyo siya paupuin sa guardhouse sa labas. I'll call Mark to deal with this. Pinatay ni Michelle ang intercom. Click. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Mark. Babe, sabi niya sa boses na nagpapaawa. You need to come home now, your mother. She's causing a scene again. Para siyang baliw sa lobby. The neighbors are staring. It's so humiliating. Sa baba nilapitan ng gwardya si Rosario. Mas naging marahas na ang hawak nito. Ma'am, sabi ng may-ari, hindi ka daw kilala. Halika na. Doon ka sa labas. Hindi anak ko siya. Tatawagan ko siya. Sigaw ni Rosario. Kinapa niya ang bulsa. Wala ang cellphone niya. Naiwan sa kwarto. Halika na. Hinawakan siya ng gwardya sa braso at kinaladkad palabas ng air-conditioned lobby papunta sa init ng kalsada. Pinaupo siya sa isang monoblock chair sa tabi ng parking entrance. Mausok, maingay. Doon siya naghintay. 5 minuto, 10 minuto, 1 oras. Habang nakaupo doon, unti-unting lumalabo ang mundo. Bakit siya nandito? Hinihintay ba niya ang jeep pauwi sa Nueva Ecija? Oo, siguro.
Uuwi na siya. Pagod na siya. Manong, may dadaan bang jeep dito, Pakabanatuan? Tanong niya sa isa pang gwardya. Nagtawanan ang mga gwardya. Lola, BGC to. Walang jeep dito. Biglang humarurot ang isang itim na SUV. Huminto ito sa harap niya ng padabog. Bumaba si Mark Anthony. Gusot ang damit, pawisan at halatang galit na galit. Nay? Sigaw niya. Nagliwanag ang mukha ni Rosario. Anak, salamat sa Diyos. Ang tagal ng jeep eh. Hinablot ni Mark ang braso ng ina. Anong jeep, Nay? Nasa BGC tayo. Bakit ka lumabas? Bakit ka gumagawa ng eksena? Anak, gusto ko lang magpahangin. Nagpahangin. Putol ni Mark habang pinapasok ang ina sa kotse ng padahas. Alam mo ba kung gaano ako napahiya? Tumawag si Michelle, hysterical. Ang tingin ng mga gwardya sa'yo, pulubi. Nay naman, kung hindi mo kayang umakto ng maayos, huwag kang lalabas ng unit. Sa loob ng kotse, tahimik na umiyak si Rosario. Hindi dahil sa sakit ng pagkakahawak ni Mark sa braso niya, kundi dahil sa sakit ng pagtatakwil. Tumingin siya kay Mark habang nagmamaneho ito nang mabilis papasok sa parking. Mark? Bulong niya. Ano? Bulyaw ni Mark. Sino ka? Biglang preno si Mark. Muntik nang tumama ang mukha ni Rosario sa dashboard. Tumingin si Mark sa ina. Ang mga mata ni Rosario ay blangko. Walang galit. Pagtataka lang. Nay, ako to. Si Mark. Anak mo. Kumurap si Rosario. Parang may switch na biglang bumalik. Ay, oo nga. Si Mark. Tumawa siya ng mahina pero pilit. Pasensya ka na. Nasilaw lang ako sa araw. Akala ko driver ka ng jeep. Bumuntong hininga si Mark. Pinaandar ulit ang kotse. Hay naku, Nay. Tumatanda ka na talaga. Uminom ka na kasi ng gamot mo sa memorya. Binilhan kita ng ginkgo biloba, di ba? Hindi na sumagot si Rosario. Alam niyang hindi ginkgo biloba ang lunas dito. Alam niyang may mga bahagi ng utak niya ang unti-unting namamatay. Parang mga ilaw sa isang bahay na isa-isang pinapatay bago matulog. At ang pinakamasakit, ang anak niya ang may hawak ng switch. Pagpasok nila sa elevator, muling humuni ito ng tahimik. Akyat sa gintong kulungan. Sa CCTV monitor ng elevator, kitang-kita ang dalawang tao. Isang lalaking nakatingin sa kanyang relo, nagmamadali. At isang matandang babae na nakatingin sa kawalan, naghahanap ng daan, pauwi sa isang tahanan na hindi na nag-e-exist. Isang linggo na lang bago ang kasal. Nagpasya si Michelle, naganapin ang kanyang bridal shower sa penthouse. Ang tema ay Champagne and Chic. Ang malawak na sala ay napuno ng mga lobo na kulay rose gold. Ang mahabang mesa ay nagmistulang buffet ng mga diyosa, may charcuterie board na puno ng imported na keso caviar at mga botelya ng Dom Perignon. Bago umalis si Mark Anthony papuntang opisina, kinausap niya ang ina. Pumasok siya sa kwarto ni Rosario. Nakaupo ang matanda sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan, hawak ang kanyang rosaryo. Nay, sabi ni Mark habang inaayos ang kanyang cufflinks. May party si Michelle mamaya. Mga kaibigan niya mula sa high society. Medyo maingay sila. Tumingin si Rosario sa anak. Gusto mo bang tumulong ako magluto, anak, o mag-ayos? Huwag, nanay. Mabilis na sagot ni Mark. Napabuntong hininga siya. Ang ibig kong sabihin, dito ka na lang muna sa kwarto. Huwag ka na munang lumabas. May pagkain naman na dyan sa mesa. Ayoko lang na mapagod ka sa gulo nila. Alam ni Rosario ang ibig sabihin ng anak niya. Hindi pagod ang inaalala nito, kundi ang hitsura niya. Sige anak. Mahinang sagot ni Rosario. Dito lang ako. Umalis si Mark. Ilang oras pa ang lumipas, nagsimulang dumating ang mga bisita. Rinig na rinig ni Rosario ang ingay mula sa loob ng kanyang kwarto. Ang matinis na tawanan ng mga babae. Ang clinking ng mga baso. Ang tunog ng mamahaling musika. Boom! 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 Ang bass ng speaker ay tumatagos sa pader, parang tibok ng puso ng isang halimaw
na kumakain sa katahimikan ni Rosario. 8:00 ng gabi. Naubusan ng tubig si Rosario. Ang pitzel sa tabi ng kama niya ay tuyo na. Uhaw na siya. Ang lalamunan niya ay parang papel de liha. Tinitigan niya ang pinto. Mabilis lang bulong niya sa sarili. Kukuha lang ako ng tubig sa kusina. Hindi nila ako mapapansin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sumilip siya sa pasilyo. Ang sala ay puno ng usok ng sigarilyo at vape. Ang mga babae ay nakasuot ng cocktail dresses na kumikinang. Ang gaganda nila. Ang babango. Naglakad si Rosario nang nakayuko. Suot niya ang kanyang kupas na duster at ang tsinelas na goma. Sinubukan niyang maging invisible. Pero sa kasamaang palad ang daan papuntang kusina ay dumadaan sa likod ng sofa kung saan nakaupo ang mga bisita. Habang naglalakad siya, hinarang siya ng isang babaeng nakapulang backless dress. Si Trina ang maid of honor ni Michelle. Medyo lasing na ito, mapula ang pisngi at pungay ang mata. Manang tawag ni Trina ng malakas. Napahinto si Rosario. Lumingon siya. Pipo, inabot ni Trina ang kanyang basong walang laman kay Rosario nang hindi man lang tumitingin sa mukha nito. Refill please, utos ni Trina. More ice, and pakikuhanan na rin kami ng tissue. Ang lagkit ng kamay ko sa cheese. Natigilan si Rosario. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Napagkamalan siyang katulong sa sariling bahay ng anak niya. Iha. Nanginginig ang boses ni Rosario. Hindi ako. Oh my God, ang bagal reklamo ng isa pang babae, si Bea, na nasa tabi ni Trina. Tumingin siya kay Michelle na nasa kabilang dulo ng sala. Michelle. Your new maid is so slow. Is she from the agency? Parang ang tanda na niya para maging helper. Baka atakihin yan sa puso. Nagtawanan ang mga babae. Sa sandaling iyon, lumingon si Michelle. Nakita niya si Rosario sa gitna ng sala. Ang duster nito ay litaw na litaw sa gitna ng mga designer dress. Para itong mantsa sa isang puting tela. Nanlaki ang mata ni Michelle. Nakita niya ang tingin ng mga kaibigan niya, nagtatanong ng huhusga. Lumapit si Michelle. Mabilis. Ang takong niya ay tumutunog sa sahig. Click-clack, click-clack. Tumingin si Rosario kay Michelle. Ang mga mata ng matanda ay nagsusumamo. Anak, sabihin mo sa kanila kung sino ako. Ipagtanggol mo ako. Pero nakita ni Rosario ang takot sa mata ni Michelle. Takot na mapahiya. Takot na masira ang kanyang imahe. Humarap si Michelle sa mga kaibigan niya. Ngumiti siya, isang nangiting pilit at puno ng kaba. No girls. Tawa ni Michelle, sabay hawi ng buhok. She's not the maid. Huminga ng maluwag si Rosario. Sasabihin na niya, she's just a distant relative. Pagpapatuloy ni Michelle. Ang boses ay kaswal, parang nagkukwento lang ng panahon. Galing sa probinsya, nakikitira lang pansamantala. You know, charity case ng family ni Mark. Naawa kasi kami, walang matirahan eh. Distant relative. Nakikitira. Charity case. Ang tatlong salitang yon ay parang tatlong bala na tumagos sa dibdib ni Rosario. Mas masakit pa ito kaysa sa tawaging katulong. Ang katulong may sweldo, may dignidad ng trabaho. Ang charity case, isa itong pabigat. Isang pulubi na pinulot lang sa daan. Tumango-tango si Trina na parang naintindihan na ang lahat. Kaya pala, she looks so rustic. Anyway, manang yung tubig ko ha? Hindi na nakasagot si Rosario. Naramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang buong katawan. Lumapit si Michelle kay Rosario. Hinawakan niya ang braso ng matanda, mahina lang, pero ang kuko niya ay bumaon sa balat nito. Hinila niya si Rosario palayo sa mga bisita, papunta sa madilim na pasilyo. Nang silang dalawa na lang nawala, ang ngiti ni Michelle. Ang mukha niya ay naging maskara ng purong inis. Tita! Bulong ni Michelle na may diin. Ang boses niya ay parang ahas. Sabi ni Mark, "Huwag kang lalabas, diba? Look what you did. You ruined the vibe." Tumingin si Rosario kay Michelle. May luha na sa kanyang mga mata. Charity case.
Bulong ni Rosario. Michelle, nanay ako ni Mark. Bakit mo ako itinatanggi? Umirap si Michelle. Tita, be practical. Tignan mo ang itsura mo. Tignan mo sila. Tinuro niya ang mga kaibigan niya. Kung sasabihin kong mother-in-law, kita pagtatawanan nila si Mark. Masisira ang reputation na niya. Do you want that? Ginamit na naman nila si Mark. Ang kahinaan ni Rosario. Bumalik ka na sa kwarto mo, utos ni Michelle. Ako na magpapadala ng tubig. Just stay there and please lock the door. Binitawan ni Michelle ang braso ni Rosario at tumalikod. Sa isang iglap nagbago ulit ang anyo niya. Sorry girls, sigaw ni Michelle sa malambing na boses habang bumabalik sa party. Medyo senile na kasi si Lola. Naliligaw minsan. Let's drink. Cheers, Ton! Sigaw ng lahat. Nakatayo si Rosario sa dilim ng pasilyo. Rinig niya ang kalansing ng mga baso. Rinig niya ang tawanan na parang nanggagaling sa ibang mundo. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Walang dalang tubig, pero hindi na siya nauuhaw. Ang nararamdaman niya ay isang matinding pagod. Pagod na, hindi nadadaan sa tulog. Pumasok siya sa kanyang kwarto at nilak ang pinto tulad ng utos ni Michelle. Umupo siya sa dilim. Walang ilaw. Ang tanging liwanag ay galing sa ilaw ng buwan na tumatagos sa bintana. Niyakap niya ang kanyang sarili. Nanginginig siya. Sino siya? Kaninang umaga akala niya nanay siya. Ngayong gabi, isa na lang siyang charity case. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang boses ng kanyang yumaong asawa sa kanyang isipan. Rosario, uwi ka na. Hindi ka bagay dyan. Oh, Leo. Bulong ni Rosario sa dilim habang tumutulo ang luha. Uuwi na ako. Hindi ko na kaya dito. Kinuha niya ang litrato ni Mark sa bedside table. Hinaplos niya ang mukha ng anak sa litrato. Anak, mahal na mahal kita. Hikbi niya. Pero parang unti-unti na kitang nawawala. Sa labas patuloy ang musika. Sa loob nagsimula nang mabasag ang huling piraso ng puso ng isang ina. At sa gabing iyon, habang nakikinig sa tawanan ng mga taong nagtatakwil sa kanya nagpasya, ang isip ni Rosario na gawin ang tanging paraan para hindi na siya masaktan ang lumimot. Kung hindi siya kilala ng mga taong ito, siguro, mas mabuti pang hindi na rin niya kilalanin ang sarili niya. 2:00 ng madaling araw. Gising pa si Mark Anthony. Nakahiga siya sa kanyang king-size bed nakatitig sa kisame. Sa tabi niya mahimbing na natutulog si Michelle, suot ang silk eye mask. Hindi makatulog si Mark. Ang utak niya ay parang EDSA tuwing rush hour, maingay magulo at hindi umuusad. Iniisip niya ang merger. Iniisip niya ang stocks. Pero higit sa lahat iniisip niya ang mukha ng nanay niya kanina nung itago ito ni Michelle sa dilim. Bumangon siya. Kailangan ko ng tubig. Bulong niya. Lumabas siya ng kwarto. Ang penthouse ay tahimik balot sa anino ng gabi. Habang naglalakad siya sa pasilyo, napansin niya ang isang manipis na guhit ng dilaw na liwanag sa ilalim ng pinto ng kwarto ni Rosario. Gising pa ang nanay niya. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang tumambad sa kanya ay isang eksena na dumurog sa kanyang puso. Nakahukot si Rosario sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampshade. Suot niya ang salamin niya na may tape sa gilid. Ang kanyang mga kamay, bagamat nanginginig dahil sa edad ay maingat na gumagalaw. May hawak siyang karayom at sinulid. At ang tinatahi niya, ang lumang puting polo na pinunit ni Michelle at ng mga trabahador noong nakaraan. Ang polong itinapon na sa basurahan pero mukhang kinuha ulit ni Rosario ng patago. Tinatahi niya ang punit na tela. Pinagtatagpo ang bawat hibla ng may pagmamahal. Nay, tawag ni Mark. Ang boses niya ay basag. Nag-angat ng tingin si Rosario. Ngumiti siya. Ang nangiti niya ay payapa. Walang bahid ng tampo o galit. Sa sandaling ito, malinaw ang isip niya. Walang sakit. Walang demensya.
Nanay lang siya. "Oh Mark, gising ka pa anak." Malamig niyang bati. "Halika, umupo ka dito." Pumasok si Mark at umupo sa paanan ng kama. Tinitigan niya ang polo. "Bakit mo pa tinatahi yan, Nay? Sira na yan. Itatapon na dapat yan." Hinaplos ni Rosario ang tinatahing tela. "Sayang naman anak, pwede pa to. Tignan mo." Tinuro niya ang isang lumang tagpi sa manggas. "Naalala mo ba to? Ito yung nasabit ka sa alambre nung naglaro ka ng habulan. Iyak ka ng yak noon hindi dahil nasugatan ka, kundi dahil takot kang mapagalitan ko kasi nasira ang uniforme mo." Tumawa ng mahina si Rosario. Isang tawa na puno ng nostalgia. "Sabi ko sa'yo noon, tahan na. Damit lang yan. Basta hindi ka nasaktan, ayos lang. Ang damit natatahi, ang sugat naghihilom." Natigilan si Mark. Biglang bumalik ang alaala. Ang amoy ng perla soap. Ang init ng plansa sa umaga. Ang higpit ng yakap ng nanay niya bago siya pumasok sa eskwela. "Nay!" Yumuko si Mark. Naramdaman niya ang bigat ng pagkakasala. "Pasensya na. Sa lahat. Kay Michelle, sa bahay na to." Ibinaba ni Rosario ang karayom. Hinawakan niya ang kamay ni Mark. Ang palad ni Rosario ay magaspang puno ng kalyo. Ang palad ni Mark ay makinis pang opisina. "Anak," seryosong sabi ni Rosario. Tinitigan niya si Mark sa mata. "Bukas ang kasal mo. Malaking araw." "Opo, Nay. May sasabihin lang ako sa'yo." Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng anak. "Alam kong mataas na ang lipad mo. Nasa ulap ka na. Pero anak, kahit maging hari ka pa, huwag mong kakalimutan ang daan pauwi. Kasi kapag bumagyo at bumagsak ang eroplano mo, ang lupa pa rin ang sasalo sa'yo." Tumagos ang mga salita sa kaluluwa ni Mark. Hindi ito sumbat. Ito ay paalala. At si Michelle, huminto sandali si Rosario. "Mahalin mo siya. Pero huwag mong hahayaang baguhin niya ang kung sino ka. Ang Mark na kilala ko, mabait yun, matulungin." Tumulo ang luha ni Mark. "Naipagod na ako. Ang hirap pala maging mayaman." Ngumiti si Rosario at pinunasan ang luha ng anak gamit ang kanyang hinlalaki. "Magpahinga ka na. Ako ang bahala sa'yo. Babantayan kita hanggat kaya ko. Hanggat naaalala pa kita." May dinukot si Rosario sa ilalim ng unan niya. Isang maliit na kahon na balot sa brown paper. Tinalian ng lumang ribbon. "O regalo ko sa'yo." Abot ni Rosario. Kinuha ito ni Mark. Magaan lang. "Ano to, Nay? Buksan mo na lang pagkatapos ng kasal. Kapag tahimik na ang lahat." Niyakap ni Mark ang kanyang ina. Isinubsob niya ang mukha sa balikat nito. Naamoy niya ang efficacent oil at ang amoy ng luma. Amoy nanay. Sa sandaling iyon, gusto ni Mark na itigil ang oras. Gusto niyang kansilahin ang kasal. Gusto niyang iuwi na lang ang nanay niya sa Nueva Ecija at mamuhay ng simple. "Matulog ka na anak." Bulong ni Rosario. "Kakantahan kita." Nagsimulang humuni si Rosario. Sa ugoy ng duyan. Nakatulog si Mark sa kandungan ng ina sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Nakatulog siya ng mahimbing walang merger, walang stocks, walang Michelle. Kinaumagahan. Nagising si Mark sa tunog ng alarm ng cellphone niya. 6:00 a.m. Araw ng kasal. Nasa kwarto na siya niya. Paano siya nakarating dito? Siguro ay inalalayan siya ng ina pabalik o baka nagising siya ng hating gabi at bumalik ng kusa. Bumangon siya. Mabigat ang pakiramdam pero may clarity. Desidido na siya. Kakausapin niya si Michelle. Sasabihin niyang uupo ang nanay niya sa tabi niya sa presidential table. Hindi pwedeng itago ang nanay niya sa sulok. Kinuha niya ang cellphone niya. May unread message galing kay Michelle. Sent 5:45 a.m. Binuksan niya. "From Michelle, my queen, good morning, groom. Can't wait to see you at the altar. BTW. I finalized the seating arrangement.
Nilagay ko si Tita Rosario sa table 25 malapit sa kitchen entrance kasama ng mga drivers at staff. Mas komportable siya doon, for sure less pressure. And I told the heavy security na wag siyang papapasukin sa stage area during photos para malinis ang shots. Love you, see you later, XOXO. Nabasa ni Mark ang mensahe. Paulit-ulit. Table 25, kitchen entrance, drivers at staff. Ang init na naramdaman niya kagabi mula sa yakap ng ina ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng lamig na gumapang mula sa kanyang tiyan hanggang sa lalamunan. Itinapon na naman si Rosario sa basurahan tulad ng punit na polo. Hinawakan ni Mark ang cellphone nang mahigpit hanggang sa mamuti ang mga kamao niya. Hindi bulong ni Mark. Ang boses niya ay mababa parang kulog sa malayo. Hindi na pwede. Tumayo siya at nagbihis. Isinuot niya ang kanyang taksido. Pero sa loob ng jacket pocket niya sa tapat ng puso, isiniksik niya ang regalo ng nanay niya, ang maliit na kahon na balot sa brown paper. Ito ang magiging sandata niya. Lumabas siya ng kwarto. Handa na siya. Hindi para sa kasal, kundi para sa gera. Ang grand ballroom ng Shangri-La ay nagmistulang palasyo sa alapaap. Libo-libong Swarovski crystals ang nakabitin sa kisame, kumikislap na parang mga bituin. Ang bawat mesa ay pinalamutian ng mga puting Ecuadorian roses na pinalipad pa mula sa ibang bansa. Ang hangin ay amoy yaman, isang pinaghalong amoy ng mamahaling Jo Malone, perfume aged wine at fresh flowers. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Michelle. Suot niya ang isang custom-made Michael Cinco gown. Ang halaga nito ay sapat na para pakainin ang isang buong barangay sa loob ng isang taon. Siya ang sentro ng universo ngayong gabi. Perpekto ang makeup, perpekto ang nangiti. Pero sa isang madilim na sulok ng ballroom, malayo sa spotlight, may isang bisita na hindi perpekto. Sa table 25 katabi ng swinging door ng kusina, nakaupo si Rosario. Maingay dito. Rinig ang kalansing ng mga plato mula sa kusina at sigawan ng mga waiter. Ang mga katabi niya sa mesa ay ang personal driver ni Michelle, ang yaya ng pamangkin nito, at ilang staff ng event organizer. Suot ni Rosario ang kanyang barot saya. Kulay cream ito, malinis at plansado. Siya mismo ang nagborda ng mga bulaklak sa laylayan nito gamit ang nanlalabo niyang mata. Para sa kanya ito ang pinakamaganda niyang damit. Pero sa ilalim ng ilaw ng chandelier, mukha itong luma at kupas. Manang pakiabot nga ng tuyo. Utos ng driver, sa kanya hindi alam na nanay siya ng groom. Inabot ni Rosario ang toyo ng nakangiti. Heto iho. Hindi siya nagreklamo. Masaya na siyang makita ang anak niya mula sa malayo. Nakikita niya si Mark Anthony sa stage nakikipagkamay sa mga senador at businessmen. Ang gwapo ng anak niya. Ang layo na ng narating mo, anak. Bulong ni Rosario. May luha ng saya sa kanyang mata. Maya-maya nagsimula ang seremonya ng Champagne Tower. Ito ang highlight ng reception. Isang tore ng crystal champagne glasses na may 7 palapag ang nakatayo sa gitna ng dance floor. Lumapit si Mark at Michelle. Hawak nila ang isang malaking botelya ng Magnum Champagne. Nagpalakpakan ang mga tao. Nagkislapan ang mga flash ng camera. Habang nagsasalin sila ng alak, isang batang waiter ang dumaan sa likod ng Champagne Tower. May dala itong tray ng hors d'oeuvres. Mukhang pagod na ito at nanginginig ang tuhod. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumabit ang paa ng waiter sa isang extension cord ng ilaw na nakalatag sa ilalim ng carpet. Gasp na tapilok ang waiter. Nabitawan niya ang tray. Tumama ang balikat niya sa gilid ng mesa kung saan nakapatong ang Champagne Tower. Dahil sa lakas ng impact, gumewang ang tore ng mga baso. Ting! Ting! Ang tunog ng babasaging kristal ay nagbabanta. Nasa malapit si Rosario dahil papunta siya sa CR. Nakita niya ang pangyayari. Nakita niya ang tore na unti-unting tumatagilid papunta sa direksyon ni Michelle. Ang instinct ng isang ina ay mas mabilis pa sa kidlat.
Hindi nag-isip si Rosario. Hindi niya inisip ang sakit ng likod niya o ang dignidad niya. Ang nasa isip lang niya, masasaktan ang mga anak ko. Wag sigaw ni Rosario. Tumakbo siya. Sinalo niya ang tumatagilid na mesa. Nayakap niya ang paanan ng champagne tower dahil sa bigat ng katawan niya at sa momentum, nagawa niyang pigilan ang pagbagsak ng tore sa sahig. Pero dahil sa lakas ng pagpigil niya ang laman ng mga baso, ang daan-daang litro ng malagkit at kulay gold na champagne ay tumalsik. Splash! Parang slow motion na pelikula. Ang alak ay lumipad sa ere at bumagsak ito hindi sa sahig, kundi diretso kay Michelle. Nabuhusan si Michelle mula ulo hanggang paa. Ang kanyang ₱1,000,000 gown ay basang-basa. Ang kanyang makeup ay humulas. Ang kanyang buhok ay naging sticky mess. At kasunod ng alak bumagsak ang ilang baso na hindi na salo ni Rosario. Crash! Smash! Nagkalat ang bubog sa paanan ni Michelle. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Huminto ang musika. Huminto ang paghinga ng lahat. Nakatayo si Michelle nanginginig. Ang puting gown ay naging kulay ihi dahil sa champagne. Ang amoy ng alak ay masangsang. Sa paanan niya nakaluhod si Rosario, humihingal. Hawak pa rin ang gilid ng mesa. Tumingala siya nag-aalala. Iha, ayos ka lang ba? Sinubukan kong saluhin. Dahan-dahang yumuko si Michelle. Tiningnan niya ang kanyang gown. Tiningnan niya si Rosario. Ang mukha ni Michelle ay namula. Ang ugat sa leeg niya ay lumabas. Ang kanyang mata ay nanlilisik sa galit. Wala na siyang pakialam sa mga bisita. Wala na siyang pakialam sa live stream. Ang nakikita lang niya ay ang matandang sumira sa pinakamahalagang araw ng buhay niya. Tanga, sigaw ni Michelle. Ang boses ay matinis pumunit sa katahimikan. Estupida, look what you did. Bago pa makakilos si Mark, itinaas ni Michelle ang kanyang kamay. Paak. Isang malakas malutong at walang awang sampal ang dumapo sa pisngi ni Rosario. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Mas malakas pa sa speaker. Napayahawak si Rosario sa pisngi niya. Nanlaki ang mata niya. Hindi sa sakit kundi sa gulat. Sinampal siya. Sa harap ng daan-daang tao. Sa harap ng anak niya. Ma, Michelle, bulong ni Rosario. Pero hindi pa tapos si Michelle. Hindi sapat ang sampal. Ang galit niya ay parang bulkan. Lumayas ka sa harap ko, salot. Itinulak ni Michelle si Rosario ng buong lakas gamit ang parehong kamay. Dahil luma na ang tuhod ni Rosario at dahil madulas ang sahig dahil sa champagne nawalan siya ng balanse. Bumagsak si Rosario, pabagsak sa tambak ng mga basag na baso. Crunch! Narinig ang tunog ng balat na tumatama sa bubog. Napadaing si Rosario. Aray! Ang kanyang mga palad at braso ay tumama sa matatalim na kristal. Agad na umagos ang dugo. Ang pulang dugo ay humalo sa gintong champagne sa sahig. Napatakip ng bibig ang mga bisita. Oh my God! Is that the mother? Dugo may dugo? Nagsilabasan ng mga cellphone. Click, flash, record, walang tumulong. Lahat ay gustong makuna ng iskandalo. Nakatayo si Michelle. Sa ibabaw ni Rosario, hinihingal nanginginig sa galit. Para siyang kontrabida sa teleserye na nagwagi. Get her out of here! Sigaw ni Michelle sa security. Ilalabas niyo ang basurang to. Sinira niya ang kasal ko. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang humawi sa mga Mabilis. Mabigat ang hakbang. Si Mark Anthony. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang sampal. Nakita niya ang pagtulak. At ngayon, nakikita niya ang kanyang ina, ang babaeng nagbenta ng singsing. Para sa kanya ang babaeng nagtahi ng uniforme niya na nakadapa sa sahig duguan ng kamay habang pinandidirihan ng babaeng pakakasalan niya. Huminto ang mundo ni Mark. Ang tunog ng paligid ay naging muted. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng puso niya. Dug-dug. Dug-dug. Naalala niya ang text kaninang umaga, Table 25, kitchen entrance,
Naalala niya ang punit na polo at sa loob ng dibdib niya may isang bagay na napigtas. Ang tali na nagkokontrol sa kanya. Ang tali ng ambisyon. Ang tali ng takot. Naglakad siya palapit. Hindi kay Michelle, kundi sa ina. Lumuhod siya sa gitna ng mga bubog. Hindi niya ininda kung magasgasan ang mamahaling pantalon niya. Hinawakan niya ang duguan at nanginginig na kamay ni Rosario. Nay! Boses ni Mark basag at puno ng pagsisisi. Tumingin si Rosario sa anak. May dugo sa pisngi niya mula sa kamay niya. Pero ngumiti pa rin siya, pilit na itinatago ang sakit. Aayos lang ako, anak. Bulong ni Rosario. Pasensya na. Nasira ko ang party mo. Huwag kang magalit kay Michelle. Kasalanan ko. Iyang mga salitang yon, ang paghingi ng tawad ng biktima, ang bumasag sa huling pasensya ni Mark. Dahan-dahang tumayo si Mark. Hinarap niya si Michelle. Mark, darling, sabi ni Michelle, nagpapa-victim. Look at my gown. It's ruined, that clumsy old woman. Sa mesa sa tabi nila, may isang baso ng red wine, Cabernet Sauvignon, kulay dugo. Kinuha ito ni Mark. Mark, tanong ni Michelle nalilito. Tinitigan siya ni Mark. Ang mga mata nito ay wala ng pagmamahal. Puot na lang ang natira. Table 25, sabi ni Mark ng mahina. What? Nilagay mo siya sa table 25, tinawag mo siyang basura, at ngayon, sinaktan mo siya. Bago pa makasagot si Michelle, splash! Ibinuhos ni Mark ang laman ng baso sa mukha ni Michelle, diretso sa mata. Sa ilong, sa bibig. Ang red wine ay tumulo sa kanyang basang wedding gown, parang sariwang dugo na dumungis sa kanyang kaluluwa. Gasp! Ang buong ballroom ay napasinghap. Nanginig si Michelle sa gulat at lamig. Mark! Are you crazy? Lumapit si Mark sa kanya mukha sa mukha. Ang boses niya ay malalim nang gagaling sa impyerno. Ang gown na bibili Michelle. Ang mukha na aayusan. Pero ang ugali mo, bulok. Kinuha ni Mark ang mikropono sa nanginginig na MC. Humarap siya sa daan-daang bisita. Humarap siya kay Doña Leticia na namumutla sa gilid. Tapos na ang palabas. Anunsyo ni Mark. Ang boses niya ay matatag. Walang kasalang magaganap. The wedding is off. The merger is off. Binitiwan na niya ang mic. Thud. Bumalik siya sa kanyang ina. Binuhat niya si Rosario bridal style. Ang duguan niyang ina ang naging bride na iniwi niya ngayong gabi. Uwi na tayo na bulong ni Mark. Habang naglalakad siya palabas ng ballroom, nahawi ang mga tao na parang Red Sea. Walang nagsalita. Ang tanging tunog ay ang iyak ni Michelle sa likuran at ang mahinang bulong ni Rosario sa bisig ng anak. Anak, ang bigat ko na. Ibaba mo na ako. Hindi, Nay. Sagot ni Mark habang tumutulo ang luha sa pisngi niya. Hindi ka mabigat. Ikaw ang mundo ko. Lumabas sila ng pinto. Iniwan nila ang gintoang kristal at ang mga huwad na tao. Sa gabing iyon nawala kay Mark ang bilyon-bilyong piso. Pero nabawi niya ang kanyang kaluluwa. Hindi pa sumisikat ang araw pero nasusunog na ang mundo ni Michelle. Sa loob ng bridal suite ng hotel, kung saan dapat sana ay naghahanda siya para sa kanyang honeymoon, nakaupo si Michelle sa sahig. Magulo ang buhok, kalat ang maskara sa mukha at nakapaligid sa kanya ang 5 cellphone at 3 iPad. Ang internet ay walang awa. Ang video ng The Champagne Slap ay kumalat na parang wildfire. Sa loob lang ng 4 na oras, meron na itong 15 million views. Trending 1, Monster Bride. Trending 2, Justice for Nanay. Trending 3, Boycott Velasco Group. Binabasa ni Michelle ang mga komento habang nanginginig ang kamay. Ang kapal ng mukha, nanay, yan ang mapapangasawa mo. Sobrang ganda ng gown pero bulok ang ugali. Sana makarma ka, girl. You deserve hell. Cancel Michelle Velasco, tanggalan ng endorsement yan. No, hiyaw ni Michelle. Ihinagis niya ang isang iPad sa pader. Crack. Mommy? Sigaw niya sa telepono. Do something! Take it down.
Bayaran mo ang Facebook, ipatanggal mo yan. Sa kabilang linya ang boses ni Doña Leticia ay hindi nag-aalala kundi galit. You stupid girl, malamig na sabi ng ina. Sinira mo ang pangalan natin. Ang mga investors nagpo-pull out na. Ang stock market bumabagsak. You didn't just ruin your wedding, Michelle. You ruined the family business. Binabaan siya ng telepono ng sarili niyang ina. Napaupo si Michelle. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niya ang maging basura ang pakiramdam na lagi niyang ipinararanas kay Rosario. Samantala, sa penthouse sa BGC, tahimik, walang sigawan, walang basagan. Ang tanging tunog ay ang packing tape na hinihila ni Mark Anthony. Shirt! Shirt! Nag-iimpake na siya. Alam niyang tapos na ang lahat. Kanina lang tumawag ang bangko. Dahil sa cancelled merger, lahat ng utang ng kumpanya niya ay due and demandable na. Ang investors ay nag-back out. Ang Velasco Group pamilya ni Michelle ay nagsampa ng kaso, breach of contract at public humiliation, humihingi ng daan-daang milyong danyos. Sa isang gabi naging bankrupt si Mark Anthony. Ang penthouse, ang mga kotse, ang kumpanya lahat ay kukunin ng bangko bukas. Pumasok si Mark sa kwarto ng ina. Si Rosario ay nakaupo sa kama. May benda ang kanyang mga kamay na nasugatan sa bubog. May plaster sa kanyang pisngi kung saan siya sinampal. Anak, tanong ni Rosario, bakit ka nag-iimpake? Aalis na ba tayo? Lumapit si Mark at lumuhod sa harap ng ina. Hinawakan niya ang kamay nitong may benda. Opo, Nay, pilit ng ngiti ni Mark. Aalis na tayo. Ayaw ko na dito. Masyadong mataas. Nakakahilo. Saan tayo pupunta? Inosenteng tanong ni Rosario. Sa hotel ba o sa ibang bansa? Umiling si Mark. Tumulo ang luha niya. Wala na tayong pera, Nay. Ubos na. Ang kumpanya ang bahay na to. Kinuha na nila. Babalik tayo sa probinsya. Sa luma nating bahay. Okay lang ba sa'yo yon? Hinintay ni Mark na magulat ang ina. Hinintay niyang magtanong ito kung paano nangyari yun. Pero ngumiti lang si Rosario, isang ngingiting puno ng ginhawa. Salamat sa Diyos, bulong ni Rosario. Akala ko dito na ako mamamatay sa kahong salamin na to. Gusto ko nang umuwi, anak. Gusto ko nang magtanim ng gulay. Niyakap siya ni Mark. Ang ina niya na sinaktan at ipinahiya ay walang pakialam sa bilyong nawala. Ang mahalaga lang dito ay kasama niya ang anak niya. Habang nagbubuhat sila ng gamit palabas, dumating si Doña Leticia. Pumasok ito sa penthouse na parang bagyo, kasama ang dalawang abogado at security guards. Leaving so soon, sarkastikong bati ni Leticia. Humarap si Mark. Kukunin niyo na ang bahay, sige. Sa inyo na. Pati ang furniture sa inyo na. Wala akong dinala kundi damit namin. Lumapit si Leticia kay Mark. You act so noble, Mark, duro ni Leticia. Pero tandaan mo ito, sisiguraduhin kong hindi ka na makakabangon. I will blacklist you in every industry. Magiging pulubi ka. Tumingin si Leticia kay Rosario na nakatayo sa likod ni Mark. And you, sabi ni Leticia kay Rosario, dahil sa katangahan mo na wala ang lahat sa anak mo, happy now. Haharang sana si Mark pero nagsalita si Rosario. Lumapit ang matanda. Kahit may benda ang kamay, kahit luma ang damit, tumindig siya ng tuwid. Tinitigan niya si Leticia sa mata. Balay, mahinahong sabi ni Rosario. Nawala ang pera ng anak ko. Totoo yon. Pero nung nasa inyo siya, nawala ang pagkatao niya. Natigilan si Leticia. Mas gusto kong maging mahirap na may dangal. Pagpapatuloy ni Rosario kaysa maging mayaman na bulok ang kaluluwa, ang pera kinikita, ang ugali, mahirap baguhin. How dare you? Akmang sasagot si Leticia. Tama na, putol ni Mark. Tara na, Nay. Inakbayan ni Mark ang ina. Binitbit niya ang dalawang maleta at ang lumang bayong. Naglakad sila palabas ng penthouse. Hindi na sila lumingon. Sumakay sila sa elevator pababa. Mula sa 50th floor pababa sa ground floor.
Ito ang pagbagsak ni Mark Anthony sa mata ng mundo. Pero sa loob ng elevator habang hawak niya ang kamay ng ina, pakiramdam niya ay umaangat siya. Paglabas nila ng lobby, wala na ang Mercedes-Benz ni Mark. Hinila na ng bangko. Ang naghihintay sa kanila ay isang lumang L300 van na pag-aari ng kaibigan niyang si Christian. Pare, salubong ni Christian, handa na ba kayo mahaba ang biyahe pa Nueva Ecija? Handa na pare, salamat. Sagot ni Mark. Isinakay nila ang mga gamit. Sumakay si Rosario sa likod. Bago sumakay si Mark, tumingin siya sa taas. Tumingala siya sa tuktok ng gusali kung saan nandoon ang penthouse. Nakita niya ang ilaw na namatay. Tapos na ang kabanatang iyon. Pinaandar ni Christian ang van. Broom, broom. Maingay ang makina. Mausok. Walang aircon. Binuksan ni Mark ang bintana. Pumasok ang hangin ng Maynila, mainit maalikabok. Pero huminga siya ng malalim. Nay, ayos ka lang dyan, tatanong niya. Ayos lang anak. Masiglang sagot ni Rosario. Amoy bakasyon. Napangiti si Mark. Kahit durug-durug ang buhay niya, napangiti siya. Habang papalayo ang van sa BGC, nagsimulang tumunog ang radyo. Isang lumang kanta. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroronan. Nag-drive sila palayo sa syudad ng mga ilaw, pabalik sa dilim ng probinsya. Pero sa loob ng van may liwanag na hindi kayang bilhin ng kahit anong pera. Alikabok. Iyon ang unang sumalubong sa kanila pagkabukas ng pinto. Ang lumang bahay sa San Isidro, Nueva Ecija ay nakatayo pa rin, pero halatang pagod na ito sa paghihintay. Ang kahoy na sahig ay maingay creaky. Ang mga bintanang kapiz ay pudpud na at hirap ng isara. May mga agiw sa kisame na parang mga kurtina ng multo. Ibinaba ni Mark Anthony ang huling maleta sa sahig. Thud, umalingaw-ngaw ang tunog sa walang laman na sala. Nandito na tayo. Buntong hininga ni Mark. Tumingin siya sa paligid. Ang layo nito sa penthouse, walang aircon, walang marble floor. Ang amoy ay pinaghalong lumalupa at insecticide na inispray nila kanina. Mainit. Sobrang init. Tagaktak ang pawis ni Mark sa kanyang designer shirt na ngayon ay gusot-gusot na. Pero si Rosario para itong bata na dinala sa Disneyland. Anak, tignan mo. Masayang turo ni Rosario sa isang kupas na litrato sa dingding. Nandito pa yung picture mo nung Boy Scout ka at yung diploma mo sa kindergarten. Hinahaplos ni Rosario ang mga dingding na parang binabati ang mga lumang kaibigan. Kinuha niya ang walis tambo sa sulok. Magwawalis ako. Maganda ang simoy ng hangin ngayon. Bubuksan ko ang mga bintana para pumasok ang swerte. Pinanood ni Mark ang kanyang ina. Paano nito nakukuha ang maging masaya sa gitna ng guho? Siya pakiramdam niya ay nasa impyerno. Si Rosario, pakiramdam ay nasa langit. Nay, magpahinga ka na muna, sabi ni Mark habang pinupunasan ng pawis. Ako na ang maglilinis, baka hikain ka sa alikabok. Sus, kaya ko to, tawa ni Rosario. Mas malakas pa ako sa kalabaw. Ikaw ang magpahinga. Hindi ka sanay sa ganitong trabaho. Tama ang nanay niya. Hindi siya sanay. Sa loob ng 10 taon, ang hawak lang ni Mark ay ballpen at iPad. Ngayon, kailangan niyang hawakan ang bunot coconut husk para pakintabi ng sahig. Kinabukasan, nagising si Mark sa tilaok ng manok. 5:00 pa lang ng umaga. Masakit ang likod niya. Natulog siya sa banig sa sahig dahil wala pa silang kama. Ang mga lamok ay walang awang pinapak ang kanyang binti kagabi. Bumangon siya. Ang una niyang hinanap ay ang remote ng aircon. Wala. Ang pangalawa niyang hinanap ay ang shower. Pumunta siya sa banyo. Ang banyo ay maliit. Semento ang pader. Walang heater. Isang malaking drum ng tubig at isang tabo ang nandoon. Tinitigan ni Mark ang tabo. Kulay pink ito at may crack sa gilid. Dati rain shower head na may temperature control ang gamit niya. Ngayon, tabo.
Sumalok siya ng tubig at ibinuhos sa sarili. Arg ang lamig. Ang tubig mula sa poso ay kasing lamig ng yelo. Nanginginig siyang naligo. Bawat buhos ng tabo ay parang paalala ng kanyang pagbagsak. Paglabas niya ng banyo, naamoy niya ang sinangag at tuyo. Nasa kusina si Rosario. Naka-duster ulit at mukhang fresh kahit walang aircon. Kain na anak. Bati ni Rosario. Mainit pa ang kape. Umupo si Mark sa lumang silyang kahoy. Umiuga ito ng konti. Inihain sa kanya ni Rosario ang plato ng kanin itlog na maalat at kamatis. Salamat, Nay, sabi ni Mark. Susubo na sana siya nang mapansin niyang nakatitig sa kanya si Rosario. May hinahanap ang mata ng ina sa suot ni Mark. Naka-t-shirt at shorts lang si Mark. Bakit, tanong ni Mark, may dumi ba ako sa muka? Kumunot ang noo ni Rosario. Anak, bakit ganyan ang suot mo? Mainit kasi pambahay lang. Pambahay? Naguluhan si Rosario. Mahuhuli ka na sa flag ceremony. Natigilan si Mark. Ibinaba niya ang kutsara. Po anong flag ceremony? Tumayo si Rosario at nagmadaling pumunta sa kwarto. Diyos ko, Mark Anthony, inilabas ko na yung uniforme mo kagabi. Yung white polo at khaki shorts. Lunes ngayon, may pasok ka. Sinundan siya ni Mark ng tingin. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Lumabas si Rosario mula sa kwarto, hawak ang isang hanger, pero walang nakasabit na uniforme doon. Invisible na damit ang hawak niya. O heto! Abot ni Rosario sa hangin. Suotin mo na. Bilis, baka pagalitan ka ni Ma'am Cruz. Napatayo si Mark. Bakit nakatunganga ka pa dyan? Maligo ka na ulit, ang baho mo amoy kapa. Pagalit na sabi ni Rosario, pero boses nanay na nagmamadali para sa anak na elementary. Lumapit si Mark sa ina. Hinawakan niya ang balikat nito. Nay, tignan mo ako. Tumingin si Rosario sa kanya. Nay, 32 anyos na ako. Wala na akong pasok. Wala na si Ma'am Cruz. CEO na ako. Dati. Tinitigan siya ni Rosario. Ang mata ng matanda ay nag-adjust na parang lens ng camera na sinusubukang mag-focus. Mula sa pagiging istriktong nanay, biglang napalitan ang ekspresyon niya ng takot at kalituhan. Tumingin siya sa hawak niyang hanger na walang laman. Bulong ni Rosario. Wala na. Wala na bang pasok? Wala na po, Nay. Malumanay na, sabi ni Mark. Nandito tayo sa probinsya. Bakasyon tayo, di ba? Napaupo si Rosario sa sahig. Binitawan niya ang hanger. Oo nga pala. Bakasyon. Bakasyon. Nagsimulang umiyak si Rosario. Hindi malakas, kundi tahimik na pag-iyak ng isang taong nawawala sa sarili niyang isip. Bakit ganun, anak? Hikbi niya. Parang may mga magnanakaw sa utak ko. Ninanakaw nila ang mga araw. Kanina akala ko bata ka pa. Akala ko ihahatid kita sa eskwela. Gustong-gusto kitang ihatid kasi yun lang ang oras na hawak ko ang kamay mo. Lumuhod si Mark at niyakap ang ina. Doon sa sahig ng lumang kusina, naramdaman ni Mark ang bigat ng katotohanan. Ang pagkawala ng pera kaya niyang tiisin. Ang pagkawala ng kumpanya kaya niyang tanggapin. Pero ang pagkawala ng nanay niya habang buhay pa ito, iyon ang hindi niya kaya. Nandito lang ako, Nay, bulong ni Mark. Hahawakan ko ang kamay mo. Kahit hindi mo na ako kilala, hahawakan ko pa rin. Tumahan si Rosario maya-maya. Pinunasan niya ang luha at tumayo na parang walang nangyari. O siya, kumain ka na. Lalamig ang sinangag. Sabi ni Rosario na parang nag-reset ang utak. Pupunta ako sa palengke. Bibili ako ng tilapia. Sasamahan kita, Nay, sabi ni Mark. Huwag na. Malaki ka na. Tanggi ni Rosario. Diyan ka lang. Bantayan mo ang bahay. Lumabas si Rosario ng bahay na bitbit ang bayong. Naiwan si Mark sa kusina. Tinitigan niya ang hanger na walang laman sa sahig.
Para itong simbolo ng buhay niya ngayon. Walang laman, pero kailangan niyang punan ulit. Hindi ng pera, kundi ng mga alaala bago tuluyang manakaw ang lahat. Lumabas si Mark ng bahay. Umupo siya sa lumang bench sa ilalim ng puno ng mangga. Kinuha niya ang cellphone niya. Binuksan niya. Isang text message ang pumasok dahil may signal na konti sa labas. Galing kay Christian. Pare, balita ko may mga reporter na naghahanap sa inyo sa Maynila. Buti na lang nakaalis kayo. Stay low. At, pare, sorry. Ubus na talaga ang assets mo. Negative balance ka na sa bangko. Pinatay ni Mark ang cellphone. Tumingin siya sa malawak na bukid sa harap ng bahay. Puro damo. Tuyo ang lupa. Negative balance na. Bulong ni Mark. Pero nang tignan niya ang kanyang ina na naglalakad sa pilapil, kumakaway sa mga kapitbahay, kahit hindi naman siya kilala ng mga ito, napagtanto ni Mark ang isang bagay. Ang balance sheet ng buhay ay hindi lang pera. Hanggat nakikilala pa siya ng ina niya, kahit paminsan-minsan mayaman pa rin siya. Kumuha siya ng itak na nakasabit sa dingding. Hinubad niya ang kanyang designer shirt. Nakataples sa ilalim ng init ng araw, sinimula ni Mark Anthony na tabasin ang matataas na damo sa bakuran. Bawat hampas ng itak ay pagbura sa kanyang nakaraan. Bawat patak ng pawis ay pagdidilig sa kanyang bagong kinabukasan. Ang dating CEO ngayon ay hardinero na at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang buhay siya. Sa Maynila, ang impyerno ni Michelle isang masikip na condo unit sa Quezon City. Hindi ito penthouse. Ito ay isang studio type na inupahan ni Michelle gamit ang huling pera niya sa ATM. Madilim. Ang mga bintana ay natatakpan ng makapal na kurtina. Sa sahig nagkalat ang mga cup noodles, tissue at bote ng alak. Nakaupo si Michelle sa sofa, nakabalot ng kumot hawak ang cellphone. Ang kanyang mga mata ay mugto at may itim na eye bags. Ang kanyang kutis na dati flawless dahil sa derma ngayon ay dull at tila kulay abo. Nag-i-scroll siya sa Instagram. Nakita niya ang story ni Trina, ang kanyang maid of honor. Nasa isang yacht party ito. Feeling blessed, so glad I cut toxic people out of my life. No negativity, real friends only. Toxic people. Siya ang tinutukoy nito. Si Trina na laging nanghihiram ng bag sa kanya. Si Trina na nililibre niya sa Europe. Nag-comment ang isa pang kaibigan si Bea. True. Ang cheap kasi ng iba dyan, akala mo kung sinong altas kwami naman pala ang ugali. Team Rosario. Napahagis si Michelle ng cellphone. Team Rosario. Sigaw niya. Ako ang biktima dito. Ako ang nasiraan ng kasal. Ako ang nabuhusan ng alak. Pero walang nakikinig. Ang mundo ay humatol na. Tumunog ang doorbell. Dumating ang Grab food delivery niya. Nagsuot si Michelle ng hoodie at sunglasses kahit nasa loob ng bahay. Binuksan niya ang pinto na ng kaunti. Heto po, ma'am. Abot ng rider. Kinuha ni Michelle ang pagkain. Thanks. Keep the change. Pasarado na sana siya ng pinto nang magsalita ang rider. Ma'am, kayo po yung sa video, di ba? Yung nanampal ng matanda. Natigilan si Michelle. Hindi. Hindi ako yun. Mabilis niyang tanggi. Kayo po yun. Giit ng rider sabay labas ng cellphone. Pa-picture naman po, ia-upload ko lang caption ko. Nakita ko ang monster bride. Get out! Sigaw ni Michelle at ibinalibag ang pinto. Blag. Napaupo siya sa likod ng pinto nanginginig. Ang privacy niya wala na. Ang dignidad niya wala na. Dati tinitingala siya bilang it girl. Ngayon isa na siyang circus freak. Kinuha niya ang cup noodles, binuksan, walang escargot, walang steak. Ito na lang ang kaya niya. Umiyak siya habang humihigop ng mainit at maalat na sabaw. Ang lasa ng pagkatalo. Tanghaling tapat. Ang init ng araw ay tumatagos sa sombrero ni Mark Anthony. Nasa likod bahay siya may hawak na piko. Sinusubukan niyang bungkalin ang matigas na lupa para tamnan ng gulay. Tugtumama ang piko sa bato. Aray daing ni Mark. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay.
Puno ito ng paltos blisters. Ang balat niya na dati makinis dahil sa hand lotion ngayon ay nagbabalat at sunog sa araw. Ang hirap, bulong niya. Ang hirap pala. Dati isang pirma lang niya, may milyon na. Ngayon 1 oras na siyang nagbubungkal, wala pa siyang 1 metro. Naupo siya sa ilalim ng puno ng mangga hinihingal. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang bumalik sa Maynila at magmakaawa sa mga investors. Biglang lumabas si Rosario mula sa bahay. May dala itong isang baso ng sagot gulaman. Merienda anak. Masayang bati ni Rosario. Inabot niya ang baso kay Mark. Napakalamig. Napakasarap. Salamat, Nay. Umupo si Rosario sa tabi niya. Pinanood ang lupang binungkal ni Mark. Alam mo anak, kwento ni Rosario. Diyan sa lupang yan. Diyan ko tinanim ang unang petsay na ibinenta ko para mabili ang gatas mo nung sanggol ka. Tumingin si Mark sa lupa. Talaga, Nay? Oo, tigsising ko lang ang benta ko noon. Pero naipon. Tapos nagtanim ako ng talong. Tapos kalabasa. Yung kita nun yun ang pambaon mo sa elementarya. Hinaplos ni Rosario ang pisngi ni Mark. Ang lupang ito, mabait ito sa masipag. Hindi ka nito lolokohin. Kung anong itinanim mo yun ang aanihin mo. Hindi katulad sa Maynila. Nagtanim ka ng tiwala ang inanim mo. Sakit. Natamaan si Mark. Tama ang nanay niya. Nay, sabi ni Mark, naalala ko may ibinigay ka sa akin nung gabi bago ang kasal, yung regalo. Regalo? Kumunot ang noo ni Rosario. May binigay ba ako? Nakalimutan na naman niya. Tumayo si Mark at pumasok sa bahay. Kinuha niya sa kanyang bag ang maliit na kahon na balot sa brown paper. Bumalik siya sa ilalim ng puno. Sa harap ng kanyang ina na nakalimot na sa regalo, binuksan ni Mark ang kahon. Dahan-dahan niyang tinanggal ang ribbon. Sa loob, walang mamahaling relo, walang ginto. Ang laman ay isang passbook ng bangko, luma na kulay asul at medyo amoy baul, at isang kapirasong papel na may sulat kamay. Binuklat ni Mark ang papel. Binasa niya ng malakas. Anak, hindi ko alam kung kailan mo ito mababasa. Pero nag-ipon ako. Ito ang lahat ng kinita ko sa pagtitinda sa palengke mula noong umalis ka papuntang Maynila. Hindi ko ito ginastos. Sabi ko sa sarili ko. Baka isang araw kailanganin ni Mark magsimula ulit. Baka madapa ang anak ko. Gusto kong malaman mo na may sasalo sa'yo. Nandito lang si nanay. Mahal na mahal kita. Nanginig ang kamay ni Mark. Binuksan niya ang passbook. Nakita niya ang mga deposito. O sa 12-2010, plus 50 amas. Nov 05-2010, 520 years out. Dec 20-2015, plus 200 aws puro maliliit na halaga. Barya. Pero consistent. Buwan-buwan. Taon-taon. Tinignan niya ang total balance sa dulo. PHP 27,450 ha. 27,000. Dati, halaga lang ito ng isang sapatos ni Mark. Isang bote ng alak sa Lisiel. Pero ngayon, umiyak si Mark. Humagulgol siya habang yakap ang passbook. Ito ang dugo at pawis ng nanay niya. Ang bawat 5, bawat piso ay ebidensya ng pagmamahal na hindi napagod. Habang umiiyak si Mark, tiningnan siya ni Rosario. Nagtataka ang matanda. Hindi niya alam kung ano ang passbook na yon. Hindi niya alam kung bakit umiiyak ang lalaking ito. Pero dahil likas sa kanya ang pagiging ina, hinaplos niya ang likod ni Mark. Tahan na, alo ni Rosario. Bakit ka umiiyak? Gutom ka ba ipagluluto kita? Tumingala si Mark. Tinitigan niya ang mukha ng ina, ang mga kulubot, ang mga uban. Hindi na siya kilala ng isip nito sa sandaling iyon. Pero ang puso nito, kilalang kilala siya. Nay, sabi ni Mark habang pinupunasan ng luha. Salamat. Salamat sa pagsalo sa akin. Tumayo si Mark. Hawak ang passbook sa isang kamay at ang piko sa kabila. Ang 27,000 ay hindi sapat para itayo ulit ang tech company niya. Pero sapat ito para bumili ng binhi,
Sapat ito para bumili ng pataba. Sapat ito para magsimula. Naiabamamanitandab. Sabi ni Mark ng may bagong determinasyon, magtatanim tayo. Bubuhayin natin ang lupang ito at ipapangako ko sa'yo. Dito tayo yayaman. Hindi sa pera, kundi sa saya. Ngumiti si Rosario kahit hindi niya lubos na naiintindihan. Sige ba? Basta gusto ko ng kalabasa ha. Masarap ang ginataang kalabasa. Sa hapong yon, hindi na naramdaman ni Mark ang sakit ng paltos sa kamay niya. Ang naramdaman niya ay ang init ng pag-asa. Samantala, sa Maynila, natutulog si Michelle sa sahig yakap ang sarili sa lamig, habang ang mundo ay patuloy na umiikot nang wala siya. Ang binhi ng paghihiganti ay namunga na para kay Michelle, at ang binhi ng pagmamahal ay itinatanim pa lang ni Mark Anthony. 6 na buwan na ang nakalipas. Isang lumang bus ng Baliwag Transit ang huminto sa gilid ng maalikabok na kalsada sa San Isidro. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang babae. Si Michelle. Pero hindi na ito ang Michelle na kilala ng lahat. Wala na ang designer sunglasses, wala na ang Hermes bag, wala na ang high heels. Suot niya ay isang simpleng t-shirt na puti maong na pantalon at sneakers na medyo madumi na. Ang buhok niya ay nakatali lang ng rubber band. Ang mukha niya ay walang makeup, kaya kitang-kita ang lungkot at pagod sa kanyang mga mata. Bangkarote na ang pamilya Velasco. Ang eskandalo ay naging mitya ng paghahabol ng gobyerno sa mga tax evasion cases ng nanay niya. Si Doña Leticia ay na-stroke at ngayon ay nasa charity ward ng isang ospital. Si Michelle naman ay namumuhay sa pagbebenta ng online items at pagtatrabaho bilang call center agent sa gabi. Pero hindi pera ang ipinunta niya dito. Pumunta siya para hanapin ang isang bagay na nawala sa kanya kapayapaan. Naglakad siya sa Pilapil. Ang init ng araw ay tumutusok sa balat niya pero hindi siya nagreklamo. Dati, magwawala siya kapag pinawisan. Ngayon sanay na siya sa hirap. Sa dulo ng daan, nakita niya ang isang maliit na bahay, gawa sa kahoy at semento. Simple lang, pero ang paligid ay puno ng tanim. May mga namumulaklak na kalabasa, may mga kamatis na mapupula, at sa gitna may isang malabay na puno ng mangga. Sa ilalim ng puno may nakaupong matanda. Si Rosario. Nakaupo ito sa isang bamboo chair. May hinihiwa itong nilagang kamote sa isang pinggan. Ang usok ng mainit na kamote ay sumasayaw sa hangin. Huminto si Michelle. Bumilis ang tibok ng puso niya. Natakot siya. Ano ang sasabihin niya? Paano kung sigawan siya? Paano kung ipagtabuyan siya? Deserve naman niya yon. Siya ang demonyong sumira sa buhay ng matandang ito. Gusto na sanang tumalikod ni Michelle at tumakbo pabalik sa Maynila. Pero sa kasamaang palad tumahol ang aso. Aw-aw nag-angat ng tingin si Rosario. Nakita niya si Michelle na nakatayo sa may gate. Naniga si Michelle. Hinintay niya ang galit. Hinintay niya ang sumbat. Sige, sigawan mo ako. Sampalin mo rin ako. Pero kumaway si Rosario. Uy, tao po. Masayang bati ni Rosario. Kumunot ang noo ni Michelle. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay parang may hila na bakal sa paa. Titita! Boses ni Michelle nanginginig. Tinitigan siya ni Rosario. Ang mga mata ng matanda ay malinaw pero may fogginess ng pagkalimot. Sino ka, iha? Tanong ni Rosario. Naliligaw ka ba? Hindi siya nakilala. Ang babaeng sumampal sa kanya, ang babaeng tumulak sa kanya sa bubog. Hindi na niya maalala. Ako po si Michelle. Sagot niya habang tumutulo ang luha. Yung nobya dati ni Mark. Mark, tumawa si Rosario. Yung anak ko, nasa bukid siya nagdidilig. Pauwi na yon. Tiningnan ni Rosario ang mukha ni Michelle. Nakikita niya ang luha. Nakikita niya ang panginginig ng labi. Nakita niya ang gutom hindi lang sa pagkain, kundi sa pagmamahal. Dahil sa demensya nakalimutan ni Rosario ang sakit. Ang natira na lang sa puso niya ay ang kanyang default setting, ang pagiging ina.
Umiiyak ka ba? Tanong ni Rosario na puno ng pag-aalala. Huwag kang umiyak. Gutom ka lang siguro. Kumuha si Rosario ng isang piraso ng mainit na kamote. Dilaw na dilaw ito at umuusok pa. Heto, abot ni Rosario. Kain ka. Mainit pa to. Masarap to. Tanim ito ng anak ko. Tiningnan ni Michelle ang kamote sa kamay ng matanda. Ang kamay na ito yung kamay na pandidirihan niya dati. Ito yung kamay na tinabig niya. Ito yung kamay na nagdurugo sa ballroom dahil sa kanya. At ngayon, ang kamay ring ito ang nag-aabot sa kanya ng pagkain. Napahagulgol si Michelle. Bumagsak siya sa kanyang tuhod sa harap ni Rosario. Patawad po, iyak ni Michelle. Patawad po tita. Ang sama-sama ko. Sinaktan kita. Dinuraan kita. Bakit? Bakit ang bait mo pa rin? Hindi naintindihan ni Rosario ang sinasabi ni Michelle. Nakalimutan na niya ang sampal. Ang nakikita lang niya ay isang batang babae na umiiyak sa gutom. Shh! Tahan na! Alo ni Rosario. Hinaplos niya ang buhok ni Michelle, ang buhok na dati ay bawal hawakan dahil baka magulo. Kainin mo na ito. Sayang ang grasya. Kinuha ni Michelle ang kamote. Kinagat niya ito habang umiiyak. Walang butter, walang cheese, walang steak. Pero ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Ang lasa ng pagpapatawad. Sa sandaling iyon dumating si Mark Anthony. Galing siya sa bukid. Puno ng putik ang bota. May sunog sa balat. May pasa na sako ng gulay. Nakita niya ang eksena. Ang ex-fiancé niyang si Michelle nakaluhod sa lupa umiiyak habang kumakain ng kamote. At ang nanay niya hinahaplos ang likod nito na parang nagpapatahan ng bata. Ibinaba ni Mark ang sako. Lumapit siya. Nag-angat ng tingin si Michelle. Nakikita niya si Mark. Dati gwapo si Mark sa suit. Pero ngayon sa kanyang simpleng damit at maduming kamay, nakita ni Michelle na mas lalaki ito. Mas matatag. Mark, bulong ni Michelle. Sorry. Tinitigan siya ni Mark. Wala nang galit sa puso niya. Naubos na yon nung gabing umalis sila sa BGC. Ang natira na lang ay awa. Anong ginagawa mo dito, Michelle? Tanong ni Mark ng mahinahon. Gusto ko lang humingi ng tawad. Sagot ni Michelle. Alam kong huli na. Alam kong hindi na maibabalik ang dati. Pero hindi ako makatulog gabi-gabi. Ang mukha ni Tita Rosario. Yun ang nakikita ko. Tumingin si Mark sa nanay niya. Si Rosario ay nakangiti lang masayang pinapanood si Michelle na kumain. Nakalimot na siya, Michelle. Sabi ni Mark. Hindi ka na niya kilala. Hindi na niya alam ang ginawa mo. Alam ko. Sagot ni Michelle. At mas masakit yun kasi pinatawad niya ako nang hindi niya alam. Tumayo si Michelle. Pinunasan niya ang kanyang mukha. Aalis na ako, Mark. Nakita ko na kayo. Masaya ako na. Masaya kayo. Tumalikod si Michelle para umalis. Michelle, tawag ni Mark. Huminto si Michelle. Kumuha si Mark ng isang supot ng petsay at kamatis mula sa sako niya. Inabot niya ito kay Michelle. Dalhin mo para sa nanay mo. Sabi ni Mark. Balita ko may sakit siya. Masustansya yan. Natigilan si Michelle. Tinignan niya ang gulay. Kahit matapos ang lahat ng ginawa ng pamilya niya kay Mark, nagawa pa nitong magbigay. Kinuha ni Michelle ang supot. Niyakap niya ito ng mahigpit. Salamat, Mark. Salamat. Naglakad palayo si Michelle. Habang naglalakad siya pabalik sa sakayan ng bus bitbit ang supot ng gulay, naramdaman niyang gumaan ang kanyang dibdib. Wala siyang dalang pera, wala siyang dalang titulo, pero sa unang pagkakataon may dala siyang pag-asa. Sa ilalim ng puno ng mangga tinanong ni Rosario, si Mark. Sino yun anak kaibigan mo? Ngumiti si Mark habang pinapanood ang papalayong anino ni Michelle. Opo, Nay. Sagot ni Mark.
Isang lumang kaibigan na naligaw at ngayon ay pauwi na rin. Umupo si Mark sa tabi ng ina. Kinuha niya ang kamay nito, ang kamay na nagpapakain sa gutom, ang kamay na nakakalimot sa sakit. Nay, pahingi din ako ng kamote. O heto, ang takaw mo talaga. Tawa ni Rosario. Sa ilalim ng puno, sa gitna ng payapang bukid, magkasalong kumain ang mag-ina. Ang mundo sa labas ay maingay at magulo. Pero dito sa kanilang maliit na paraiso, tahimik at puno ng pagmamahal. Pero alam ni Mark na ang oras ay tumatakbo. Ang pagkalimot ni Rosario ay parang anino ng gabi na unti-unting lumalawak at malapit na itong masakop ang lahat. 2 taon ang lumipas. Ang dating tigang na lupa sa likod ng bahay ni Mark Anthony ay isa ng malawak na vegetable farm. Kulay berde na ang paligid. May mga tanim na ampalaya, sitaw at kalabasa na nakahanay ng maayos. Hindi na Sir Mark ang tawag sa kanya ng mga tao. Ang tawag na sa kanya ay Kuya Mark. Wala na ang designer suits. Ang suot niya ngayon ay cotton shirt, maong shorts at bota. Ang kanyang balat ay kulay kayumanggi na sunog sa araw, pero ang kanyang mga mata ay may kislap ng tunay na kapayapaan. Isang bagay na hindi niya nabili noon sa BGC. 5:00 ng hapon. Ito ang oras ng pag-uwi niya mula sa kooperatiba. Pagpasok niya sa bahay, tahimik. Nay, tawag ni Mark. Walang sumagot. Pumasok siya sa kwarto ni Rosario. Wala ito doon. Pumunta siya sa kusina. Wala rin. Biglang kinabahan si Mark. Ang takot ay bumara sa kanyang lalamunan. Dali-dali siyang lumabas ng bahay. Nainay Rosario. Hinalughog niya ang buong bakuran. At sa wakas nakita niya ito. Sa ilalim ng matandang puno ng mangga, nakaupo si Rosario sa kanyang wheelchair. Nakatalikod ito, nakatingin sa papalubog na araw. Huminga ng malalim si Mark. Salamat sa Diyos. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang Rosario na nakaupo doon ay hindi na ang masiglang nanay na nagluluto ng kare-kare. Payat na siya. Ang buhok niya ay purong puti na. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng kusa. Ang magnanakaw na Alzheimer's ay nakuha na ang halos lahat. Lumuhod si Mark sa tabi ng wheelchair. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Nay, nandito na ako. Malambing na sabi ni Mark. Umuwi na ako. Dahan-dahang lumingon si Rosario. Tinitigan niya si Mark. Ang kanyang mga mata ay malabo, parang bintanang inaalikabok. Hinintay ni Mark ang nangiti. Hinintay niya ang anak, kumain ka na ba? Pero kumunot ang noo ni Rosario. Inilayo niya ang kanyang kamay. Takot ang rumehistro sa kanyang mukha. Sino ka? Tanong ni Rosario. Ang boses niya ay mahina, parang hangin. Sanay na si Mark dito. May mga araw na nakakalimot ito. Pero ngayon, iba ang tingin ng ina. Nay, ako to. Si Mark, anak mo. Umiling si Rosario. Hindi. Hindi ikaw. Ang anak ko. Maliit pa. Naka-uniforme siya. Hinihintay ko siya. Uuwi na siya galing eskwela. Tumingin si Rosario sa daan, naghahanap ng batang walang malay. Nay, pinigil ni Mark ang luha. Malaki na ako. Ako yung batang yon. Sinungaling. Biglang sigaw ni Rosario. Nagwawala siya. Umalis ka, magnanakaw. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Mark? Sinubukan siyang hawakan ni Mark para pakalmahin. Nay, please. Layuan mo ako. Tinulak ni Rosario si Mark gamit ang mahihina niyang braso. Gusto ko ang anak ko, gusto ko si Mark. Napaupo si Mark sa damuhan. Ito ang pinakamasakit na sandali sa lahat. Mas masakit pa sa pagkawala ng kumpanya. Mas masakit pa sa pang-iiwan ni Michelle. Nasa harap niya ang nanay niya, pero wala na ito. Ang tulay ng alaala ay tuluyan ng bumagsak. Hindi na siya makatawid. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pilitin na maalala siya nito. Pero naalala niya ang sinabi ng doktor, huwag mong pilitin ang realidad niya. Sumabay ka sa mundo niya. Huminga ng malalim si Mark. Pinunasan niya ang luha. Kung hindi siya kilala ng isip ng nanay niya, kailangan niyang kausapin ang puso nito. Tumayo si Mark.
Pumunta siya sa likod ng wheelchair at dahan-dahang itinulak ito palapit sa duyan na nakatali sa puno. Umupo si Mark sa ugat ng puno ng mangga sa paanan ng kanyang ina. Ang araw ay tuluyan ng lumubog. Ang langit ay kulay lila at kahel. Nagsimulang lumabas ang mga alitap-tap fireflies. Isa, dalawa, hanggang sa maging libo-libo sila sumasayaw sa dilim. Tumahimik si Rosario. Namangha siya sa mga ilaw. Sa katahimikan ng gabi, nagsimulang humuni si Mark. Sinimulan niyang kantahin ang paboritong kanta ni Rosario. Ang kantang kinakanta nito sa kanya nung bata pa siya, nung gabing umiiyak siya dahil sa bagyo, nung gabing nawalan sila ng kuryente. Sana'y di magmaliwang dati kong araw. Nang munti pang bata sa piling ni nanay. Ang boses ni Mark ay nanginginig sa simula, pero naging matatag. Narinig ni Rosario ang himig. Ang kanyang noo na nakakunot sa takot ay dahan-dahang kuminis. Ang kanyang balikat na nakaigting ay bumaba. Hindi alam ng utak niya kung sino ang lalaking kumakanta, pero alam ng kaluluwa niya ang kanta. Ito ang soundtrack ng pagmamahal niya. Nais kong maulit ang awit ni Inang Mahal. Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Ipinikit ni Rosario ang kanyang mga mata. Dahan-dahan inihilig niya ang kanyang ulo. Hindi siya sumandal sa sandalan ng wheelchair. Sumandal siya sa balikat ni Mark. Natigil si Mark sa pagkanta. Naramdaman niya ang bigat ng ulo ng ina sa balikat niya. Isang milagro. Anak, bulong ni Rosario. Hindi Mark, hindi kuya, kundi anak. Isang salita na sumasakop sa lahat ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Nandito ako, Nay. Bulong ni Mark, niyakap niya ang ina. Pagod na ako, sabi ni Rosario nang napakahina. Gusto ko nang matulog. Sige lang, Nay. Matulog ka na. Babantayan kita. Huwag mo akong iiwan, ha. Hinding-hindi, Nay. Dito lang ako. Hinawakan ni Mark ang kamay ng ina. Ang kamay na dating magaspang dahil sa trabaho ngayon ay malambot na at manipis. Sa ilalim ng puno ng mangga sa gitna ng sayaw ng mga alitap-tap, naramdaman ni Mark ang dahan-dahang pagbagal ng paghinga ng kanyang ina. Isang hinga, dalawang hinga, at sa pangatlo, isang mahaba at payapang pagbuga ng hangin. Tumahimik ang lahat. Ang kamay ni Rosario ay lumuwag sa pagkakahawak kay Mark. Alam na ni Mark. Wala na siya. Pero hindi siya umiyak ng malakas. Hindi siya sumigaw sa sakit. Sa halip isang mainit na luha ang dumaloy sa pisngi niya habang nakangiti. Dahil sa huling sandali, nakauwi na ang nanay niya. Hindi sa BGC, hindi sa penthouse, kundi sa bisig ng anak na mahal niya. Tumingala si Mark sa langit. Ang mga bituin ay kumikinang kasing liwanag ng mga Swarovski crystals sa ballroom noon. Pero mas maganda ito. Dahil totoo. Good night, Nay? Bulong ni Mark. Salamat sa lahat. Ikaw ang pinakamayaman kong alaala. Binuhat ni Mark ang katawan ng ina magaan parang ibon. Dinala niya ito pabalik sa loob ng kanilang simpleng bahay. Sa labas ang hangin ay umiihip sa mga dahon ng mangga. Ang mga alitap-tap ay patuloy sa pagsayaw. Ang mundo ay patuloy sa pag-ikot. Nawalan ng isang CEO ang mundo noon. Pero ngayong gabi, ang mundo ay nagkaroon ng isang anak na hindi nakalimot. At sa puso ni Mark Anthony, ang pag-ibig ng kanyang ina ay mananatili magpakailanman, isang yaman na hindi mananakaw ng panahon, hindi mabubura ng sakit, at hindi matutumbasan ng kahit anong ginto.